61. Matibay na nakatayo ang Petal Blade sa pwesto. Nagpakita siya ng isang kahanga-hangang aura na tunay na kahanga-hanga. Sa kabilang banda, ang makapangyarihang si Dexter ay nasa isang mas trahedya na sitwasyon. Nakayuko siya sa lupa, puno ng dugo ang katawan. May mga sugat ang mukha niya at gulo-gulo ang buhok. Ito ay isang larawan ng lubos na kaguluhan. Humihingal siya, duguan ang mga mata, matamang nakatitig kay Petal Blade. Baka sa mukha niya ang pagsuway. Sa karamihan ng tao, nagpalitan ng tingin si Soul Wolf at ang kanyang barkada. Puno ng pagkabigla at hindi paniniwala ang kanilang mga mukha. Great Marshal na kanilang iginagalang sa kanilang mga puso. Nawala sa bagong Great Marshal. Ito ay hindi maaari. Ito ay hindi maaari. Unti-unti nilang napagtanto na tiyak na may nangyayaring malansa. Ngayon, ang kanilang mga puso ay nasa kanilang mga lalamunan. Sa walang malasakit na ekspresyon, tumingin si Petal Blade kay Ezra. Dexter, ano pa ang sasabihin mo? Tumawa si Ezra sa paraang nanghihina at nalilito. May mapait na ngiti sa kanyang mukha. Natalo ako. Tumawa siya. Hindi ako makapaniwala na natalo talaga ako sa iyo. May, nalampasan mo na ba ang mga limitasyon ng tao? Tumango si Petal Blade, tama. Ang tuktok ng mga tao ay celestial class lamang. Ngunit nalampasan ko na ngayon ang kaharian na ito at naabot ko ang mas mataas na kaharian ng klase ng araw at buwan. Sa aking paningin, ang iyong tinatawag na celestial class ay walang iba kundi isang langgam. Sa totoo lang, sapat na ang isang daliri ko para madaling durugan ka ngayon lang. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang mo na minsan ka nang nagsilbi bilang Great Marshal. Nagpakita ako ng awa at kahit na nakikipag-sparring sa iyo ng 2 round. Haha, haha, mas lalo pang tumawa si Ezra. Ang bagong Great Marshal ay napakahusay at iginagalang. Ako, si Dexter Cruz, ay kusang umaamin ng pagkatalo. Natalo ako at aminado akong talo, sabi ni Petal Blade. Pagkatapos, ipinagkanulo mo ang Eurasia at sumama sa kalaban. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa para sa iyo? Bilang isang dating Great Marshal, dapat mong maunawaan ang mga batas ng Eurasia ng mas mahusay kaysa sa akin. Sinabi ni Ezra, ayon sa mga batas ng Eurasia, ang mga nagtataksil sa Eurasia ay dapat na patayin ang lahat ng kanilang pamilya. Tanong ni Petal Blade, so, inaamin mo ba na pinagtaksilan mo ang Eurasia? Tumango si Ezra, inaamin ko. Sumabog ang buong lugar sa tuwa. Dati, nilinaw lang ni Dexter na inosente siya. At lahat ay set up ng Petal Blade. Ngayon, personal niyang inamin na talagang pinagtaksilan niya ang Eurasia at sumali sa kampo ng kaaway. Naramdaman ng mga mamamayan ng Eurasia na pinaglaruan sila ni Dexter. Galit na galit ang lahat. Napuno ng hangin ang kanilang mga sigaw at sumpa. Nakakabingi sa tenga. *man-eat. Talagang pinagtaksilan niya ang Eurasia. Ang *starred na ito ay nararapat na mamatay sa mabagal at pinakamasakit na paraan. *man-eat, what the hell is this? I trusted him before, and even idolized him. Anong biro? Niloko niya tayo. Hindi magiging labis na lipulin ang kanyang buong angkan. Kumaway si Petal Blade sa mga tao at sinabing, lahat. Mangyaring tumahimik at makinig sa aking sasabihin. Kahit na pinagtaksilan na ni Dexter ang Eurasia, wala pa siyang ginagawang masama sa atin. Isa pa, wala rin siyang naidulot na benepisyo sa kalabang kampo. Kaya naman, maaari pa rin siyang mapatawad. Bukod dito, sa sandaling ito, ang Eurasia ay lubhang nangangailangan ng mga talento. Lalo na ang isang malakas na individual na tulad niya. Sa tingin ko, imbes na patayin siya, mas mabuting manatili siya sa tabi ko. Hinayaan natin siyang tabyusan ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng mga karapat-dapat na gawa. Rest assured na babantayan ko siyang mabuti. Hindi ko hahayaang saktan niya muli ang Eurasia. Kung magpakita siya ng anumang kaina-hinalang pag-uugali, o mabibigo na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa Eurasia, hindi ko siya basta-basta pababayaan. Ako ang mananagot sa inyong lahat. Ano sa tingin mo? Ang lahat ay muling naantig ng malalim.
Talagang karapat dapat siyang maging Great Marshal. Siya ay may napakagandang pananaw at isang malaking puso. Dati, si Dexter Cruz ay nagsalita sa kanya ng walang galang. Kahit na sinisiraan siya, gayunpaman, hindi siya nagalit. Sa kabaligtaran, siya ay mapagbigay at madaling magpatawad sa kabilang partido. Kami ay maswerte at pinarangalan na magkaroon ng isang karapat-dapat na opisyal sa Eurasia. Ang papuri ng lahat ay lubos na pinahahalagahan ng Petal Blade. Pakiramdam niya ay ito na ang rurok ng kanyang buhay. Sa karamihan ng tao, si Soulwolf at ang kanyang mga barkada ay nagsusuot ng sobrang mabangis na ekspresyon. Ang kanilang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao. Ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit ng mahigpit. Isa siyang peke. Siguradong peke ang Dexter na ito. May gumagaya sa kanya, base sa pagkakaintindi nila kay Dexter. Kahit totoong natalo siya, hindi siya madaling sumuko. Lalaban siya hanggang sa huling sandali. Hindi banggitin ang pag-amin sa pakikipagsabuatan sa kalaban at pagtataksil sa bansa. Pagluhod sa paanan ng kalaban. At pagsisilbi sa kanila na parang isang mababang tao. Kung nandito ang peking Dexter, nasaan ang totoong Dexter? Kalimutan ito. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang mga bagay na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ibalik ang reputasyon ni Dexter. Nakipagpalitan ng tingin si Soulwolf sa kanyang barkada. Pagkatapos ay sabay na tumalon sa entablado. Sila ay Soulwolf, Killer Wolf, Ares, Tyler, Alfred, Nameless. Pag-akyat pa lang nila sa stage ay agad nilang nakuha ang atensyon ng buong audience. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mahina muli. Mukhang ang mga taong ito ay ang mga dating tagasunod ni Great Marshal. Tiyak na lumiko rin sila sa Eurasia kasama ang dating Great Marshal noong araw. Tama ba? Ang mga nagkasala sa Eurasia ay hindi dapat patawarin. Kung tumanggi siyang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga karapat-dapat na gawa. At paglingkuran. 1/16. Ang Eurasia, kung gayon mariing hinihiling namin ang kanyang pagpatay. Sumigaw si Soulwolf sa mga tao. Tumahimik kayo. Tumahimik kayong lahat para sa akin. Ang taong ito ay hindi ang dating Great Marshal. Isa siyang impostor. Ipinahayag ni Ares. Itinaya ko ang aking buhay dito dahil ang taong ito ay talagang hindi ang tunay na dating Great Marshal. Sa sobrang emosyon, hinawakan ni Killer Wolf sa kwelyo si Ezra. The Asterisk Man Eat, magsalita ka, sino ka ba talaga? At bakit mo ginagaya si Dexter? Mabilis na ibunyag ang iyong pagkakakilanlan sa karamihan at aminin na ikaw ay isang impostor. Natigilan ang karamihan. Nakatingin sa kanila na may hinala. Wow! Lalong nagiging komplikado ang mga bagay. Sino nga ba ang nagsisinungaling? Karamihan sa mga tao ay naniniwala pa rin na totoo ang sinabi ni Petal Blade. May gumagaya sa dating banal na general. Paanong may dalawang tao na magkamukha? Tinapik ni Dexter ang Killer Wolf sa balikat. At ang boses nito ay puno ng emosyon. Mga 10 taon na kayong nakasama ko. Matagal ko na kayong itinuring na aking mga kapatid. Na ibinabahagi sa inyo ang aking pinakamalalim na iniisip at nararamdaman. Gayunpaman, may itinatago ako sa iyo. Ako ay nagsinungaling sa iyo dati. Na nagsasabi na ako ay pupunta sa pag-iisa para sa paglilinang. Actually, hindi iyon totoo. Noong panahong iyon, ipinagkanulo ko na ang Eurasia at sumama sa panig ng kalaban. Natakot ako na hindi mo ako maintindihan. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Kalokohan. Inabot ni Killer Wolf. Balak na sampilan si Ezra. Ngunit mabilis na hinawakan ni Petal Blade ang kamay ni Killer Wolf. Dahil na-realize niya ang kanyang pagkakamali at nagsisi. Huwag na natin siyang eye pressure. Galit na galit ang Soulwolf at nagplanong salakayin ang Petal Blade. Guys, hindi na kailangan ng walang ginagawang daldalan. Harapin muna natin siya, kahit na ang buhay ko ngayon ay kabayaran. Aalisin ko ang banta na ito para sa kapakanan ng mga tao. Agad na naglunsad ng pag-atake si Ares at ang iba pa sa Petal Blade. Gayunpaman, ang Petal Blade, sa tulong ni Theus, Tiger King at Erebus, ay nagtagumpay na sa pagpasok sa Sun and Moon class.
Si Soulwolf at ang kanyang mga kasama ay nasa Celestial class pa rin. Ang dalawang panig ay pinaghiwalay ng isang buong kaharian. Kaya nakatakdang matalo si Soulwolf at ang kanyang barkada. Nanginginig lang si Petal Blade. Naglabas ng nakakatakot na aura na agad na nagpasuko kay Soulwolf at sa iba pa. Tila naismento sila sa kanilang kinalalagyan. Nagyelo at hindi makagalaw, lalo pat maglunsad ng pag-atake. Pagkatapos, malamig na sumangot si Petal Blade. Inatake mo ang Great Marshal ng Eurasia. Dapat kang mapatay dahil sa iyong krimen. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ito ang iyong unang pagkakasala, at bawat isa sa iyo ay isang mabigat na individual na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa Eurasia. Handa akong bigyan ka ng pagkakataong magbago at gumawa ng mga pagbabago. Lumuhad ka ngayon sa harap ko. Magpasakop sa aking kalooban. At patatawarin ko ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Napakagat ng ngipin si Soulwolf kaya damyugo ang kanyang gilajed. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ako luluhod sa harap mo. Ngumisi si Petal Blade. Wala kang masasabi dito. Lumuhad ka sa harapan ko. Biglang nadagdagan ni Petal Blade ang intensity ng kanyang energy. Kung ang panggigipit kay Soulwolf at sa kanyang mga kasama ay katumbas ng isang bundok, ilang sandali lang ang nakalipas. Ngayon, pasanin na nila ang bigat ng dalawang bundok. Ilang tao ang hindi na makayanan sa isang iglap. Ang kanilang mga katawan ay nakayuko. Handang lumuhod. Gayunpaman, ang Soulwolf at ang iba ay likas na inabot ang kanilang mga kamay. Na sumusuporta sa isa't isa. Inilabas nila ang lahat ng kanilang lakas upang kontrahin ang puwersa ng enerhiya ng Petal Blade. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ako luluhod. Ang nag-iisang lobo ay umungal. Tulad ng isang tunay na ligaw na lobo. Wala kang masasabi dito. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Petal Blade. Na biglang tumaas ang intensity ng kanyang enerhiya. Snap! Snap! Napakatindi ng matinding pressure na naging sanhi pa ng pagkabali ng mga buto ng ilan sa kanila. Ngunit nanindigan pa rin sila sa kanilang lugar. Tumangging sumuko. Ang mga tao sa ibaba ay hindi maiwasang mapatahimik sa matinding katahimikan. Ang mga taong ito ay tunay na matigas na lalaki. Kasing tigas ng mga koko. Magre-rebelde ba talaga sila sa pagsunod sa dating Great Marshal? Marahil, ang mga iilang taong ito ay inosente. Sa gitna ng mga tao sa ibaba, parehong nag-aalala sina Quinlan at Squirrel. Napagtanto nila na kung hindi sila gagawa ng aksyon sa lalong madaling panahon, si Soulwolf at ang kanyang mga kasama ay maaaring nasa mortal na panganib. Gayunpaman, naramdaman nila na mula nang dumating sila dito, nakakulong sila sa isang nakakatakot na aura. Ang aura na iyon ay nagbigay sa kanila ng matinding pananakot. Tila ba pinagbabantaan sila ng kabilang partido, na nagsasabing, kung maglakas loob kayong kumilos, at mamamatay kayo. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya sina Quinlan at Squirrel na kumilos. Kung hindi tayo kikilos, si Soulwolf at ang kanyang koponan ay tunay na magwawakas. Akmang kikilos na si Quinlan. Bigla siyang sinigawan ni Soulwolf. Bilasan mo. Iligtas mo si Dexter. Pumunta siya sa Windstorm Mountain. Baka matrap siya doon. Ipinahayag ni Quinlan ang kanyang mga alalahanin. Pero kayo, umungol si Soulwolf. Huwag kang mag-alala sa amin. Magiging maayos lanang kami. Kung namatay si Dexter, tiyak na mapapahamak tayo. Dapat natin siyang iligtas. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Quinlan na iligtas muna si Dexter. Habang nakahawak si Squirrel, tumalon si Quinlan. Lumipad sa malayo. Dahil dito, pagdating sa isang tiwangwang na lugar, isang mabigat na puwersang mapang-api ang biglang nagmula sa malayo. Ang pumipigil na puwersang ito ay napakalakas. Imposibleng gawin ito ng sino man ang hindi umabot sa Sun and Moon class. Ay, hindi. Heto na naman ang isang Sun and Moon class. Talagang na-alerto sina Quinlan at Squirrel. Dahil sabay nilang naiwasan. 2/16. Ang atake mula sa alon ng mapang-ipong puwersa. Sigaw ni Quinlan. Sino nandyan? Magpakita ka kaagad. Dalawang figure ang dahan-daang lumitaw sa harap ng mga mata ni Quinlan. Sila ay Theus at Tiger King.
Pinalibutan nilang dalawa si Quinlan sa gitna na isa sa harap at isa sa likod. Quinlan Hayes, matagal na, sa kabila ng kaguluhan sa kanyang puso. Nagawa ni Quinlan na mapanatili ang isang kalmadong harapan. Iniisip ko kung sino ang nagsanay sa Petal Blade para maging Sun and Moon class. Parang kagagawa ng dalawang talo. Kung ako ang nasa katayuan mo. Matagal na akong nakahanap ng mapagtatagwa ng mukha ko. Hindi ako makapaniwalang may lakas ka ng loob na hanapin ako. Haha. Oh, ano ito? Nandito ka na naman para mapahiya. Dagandong. Nagpakawala ng matinding galit si Tiger King. Matalas ang jerk na ito sa kanyang mga salita. Tumawa si T.S. Quinlan. Alam naming napakalakas mo. Ni Tiger King o ako ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo sa isang one-on-one na laban. Gayunpaman, kung magsanib puwersa tayo, maaaring hindi mahuhulaan ang resulta. Panunokso ni Quinlan. Ang isang langgam ay walang kapantay para sa akin. Kaya dalawang langgam ang makakabawi. Haha, dapat kong sabihin. Ang iyong logic ay medyo walang katotohanan. T.S. rebutted. Ganun ba? Pagkatapos ay subukan natin ito. Tingnan ko lang kung talagang may kakayahan ka. O kung puro kausap ka lang. Naglunsad ng pag-atake sina T.S. at Tiger King kay Quinlan. Samantala, sa loob ng kuweba ng Windstorm Mountain. Nakasquat si Dexter sa lupa. Nagmumuni-muni na nakapikit. Hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay natatakpan na ng alikabok. Patuloy na nasa ilalim ng mapang ipang puwersa ng restrictive spell formation. Ang kanyang pisikal na anyo ay matagal nang nabaluktot at nag-deform. Nagiging kulubot at walang liwanag. Naduraj pa nga ang ilang buto. Umikot si King of Dragons sa paligid ni Dexter. Pinoprotektahan siya. Maging ang King of Dragons ay hindi nakayanan ang mapang ipang puwersa ng pormasayon na ito. Kaya, ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-distort, mahulog, at mag-deform. Nasa bingit na siya ng pagsuko. Pakiramdam na parang anumang oras ay madudurog ang kanyang pisikal na katawan bilang isang pati. Bilang pagbibilang ng mga araw. Ngayon ay minarkahan ang ika-10 araw na sila ay nakulong sa lugar na ito. Ang life and death duel sa pagitan ng bagong Great Marshal, Petal Blade, at Dexter ay nakatakdang maganap ngayon. Si Ezra ay nagpanggap na si Dexter, na umaakyat sa hamon sa entablado. Sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, malinaw ang kinalabasan. Natalo si Dexter, at kinailangan pang yumukod sa bagong Diyos, na nangangakong paglilingkuran siya bilang isang alipin sa hinaharap. Kung ang taong ito ay hindi umalis at linisin ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon. Ang kanyang reputasyon ay maaaring makaladkad sa putik. Dexter, gising na, gumising ka dali, sa harap ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Walang pagpipilian ang King of Dragons kundi hadlangan ang paglilinang ni Dexter. Gayunpaman, hindi tumugon si Dexter habang patuloy siyang nagmumuni-muni habang nakapikit. Dexter, may seryosong nangyari. Sumigaw muli ang King of Dragons. Kung hindi ka madyay gising, baka masira ang iyong reputasyon magpakailanman. Wala pa rin itong natatanggap na tugon. The asterisk man. Hindi naman patay ang lalaking ito ah. Ang H ay natatakpan ng alikabok at nalante gaya ng panggatong. Wala akong maramdaman kahit kititing na sigla. Baka patay na talaga siya. Sa katunayan, kahit ako, ang makapangyarihang hari ng mga dragon, ay nahihirapan sa ilalim ng pang-aapi ng restrictive spell formation nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo na si Dexter, na isang mortal lang. Well, kung patay na siya, patay na siya. If worst comes to worst, I will seal myself away. And then wait for the destined one to come here and gisingin me. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari na akong mamuhay ng panibagong buhay. Bago siya mamatay, nagpa siya ang King of Dragons na durugan si Dexter sa alabok. Kung hindi, kung magnas ang katawan niya. Grabe ang amoy nito, hindi ba? Hinampas ng buntot ng Dragon King si Dexter. Ang umuungol na unos na dala ng buntot ay naging dahilan ng pag-indayog ng katawan ni Dexter. Akmang sasampalin na ng buntot ni King of Dragons si Dexter.
Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng panganib. At likas na nilaslas gamit ang kanyang palad. Espada ng Eurasia. Ang kanyang palad ay naglabas ng isang multo na imahe. Kumukuha ng hugis ng Eurasia Sword. Mabilis na nagwawalis patungo sa malayo. Bukod dito, habang sumusulong ang espada, ang laki nito ay patuloy na lumaki at lumaki. Saan man ito dumaan, ang kalawakan ay gumuho, nabasag, at umuungal. Ang una niyang target ay ang King of Dragons. Ang mga mag-aaral ng Dragon King ay nagkontrata sa pagkabigla. Sumisigaw sa alarma habang siya ay tumatakbo sa desperadong pagtatangka upang makatakas. Gayunpaman, malinaw na hindi matutumbasan ng bilis ng pagtakas nito ang bilis ng pag-atake ng Eurasia Sword. Sa madaling paraan, hiniwa ng Eurasia Sword ang katawan ng King of Dragons. Nanahati siya sa dalawa. Parg! Ang masakit na sigaw ng King of Dragons ay nakakasakit sa puso at nakakabingi. Patuloy na sumulong ang Eurasia Sword. Ang mapang ipong puwersa ng Restrictive Spell Formation ay idiniin ang Eurasia Sword. At habang ito ay patuloy na tumutulak palabas, ang mapang ipong puwersa ay lalong lumakas. Ang bilis ng Eurasia Sword ay malinaw na naapektuhan ng mapang ipong puwersang ito. Na bumagal ng husto, gayunpaman, patuloy itong sumulong ng walang humpay. Na nakikipaglaban sa mapang ipong puwersa ng Porma Sion. Sa wakas, naabot ng Eurasia Sword ang gilid ng Restrictive Spell Formation. Ang puwersang pang-aapi doon ang pinakamalakas. Ang Eurasia Sword ay nasa ilalim ng napakabigat na presyon na ito ay naging pangit at deform. Hindi na ito makasulong, at ikinulong sa isang pagkapatas kasama ng mapang ipong puwersa. Tumalon ang puso ni Dexter sa kanyang lalamunan. Kung hindi masira ng Eurasia Sword ang Porma Sion na ito, maaaring wala na akong maraming araw para mabuhay. Puff! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Habang ang Eurasia Sword ay sumando ng isang maliit na butas sa gilid ng Restrictive Spell Formation. Sa isang iglap, ang mapang ipong puwersa sa loob ng Porma Sion ay nagsimulang tumaga sa maliit na butas. Gaya nga ng kasabihan, kahit maliit na butas ng langgam ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng dam. Kaya naman, paano makayanan ng gayong kaliit na butas ang napakalaking presyon? Hindi nagtagal. Palaki ng palaki ang butas. Boom! Sa isang malakas na pagsabog. 3/16 na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang maliit na butas ay nahati. At ang Restrictive Spell Formation ay ganap na nawala sa kawalan. Ang buong kuweba ay marahas na nayanig sa pagsabog. Na naging sanhi pa ng pagbagsak ng isang bahagi nito. Phew! Kung wala ang mapang ipong puwersa. Nakadama ng kalmado at komportable si Dexter sa buong paligid. Ang kanyang dugo ay malayang damaloy. At pakiramdam niya ay kasinggan ng isang lunok. Nakaraos na rin ako sa wakas. Agad siyang nagtungo upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kung paano na-stuck si Dexter sa isang delikadong sitwasyon noon. Na hindi man lang niya nagawang protektahan ang sarili. Ginawa niya ang kanyang lakas para protektahan ang kanyang mga magulang. Humugot din siya ng ilang espiritual na enerhiya mula sa kanyang sariling naubos na ugat ng dragon. Na ipinadala ito sa katawan ng dalawang matanda upang tulungan silang pagalingin ang kanilang mga sugat at maibsan ang mapang ipong puwersa. Ang dalawang matanda ay medyo nanghina dahil sa hindi pagkain o pag-inom. Ngunit mabuti na lamang at hindi nanganganib ang kanilang buhay. Dad! Mom! Ligtas na tayo! Tara na! Sabi ni Dexter. Tinapik ni Diego ang balikat ni Dexter. Ah! Anak ko! Wala talaga akong silbi. Nung maliit ka, hindi kita kayang protektahan. Ngayong lumaki ka na, kailangan ko pa nga ang proteksyon mo. Si Anita ay may halong guilt din. Dextery. Ay, putol ni Dexter sa parents niya. Mom, Dad, please stop. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin. Dati, noong nagpunta ako sa Thias Island, ang apo mo na si Missy ay dumanas ng kaunting hirap. The hard path of parenting is really grinding. Sige, alis na tayo. Ngayon ang araw ng aking life and death match sa Petal Blade. Kaya hindi namin kayang bayaran ang anumang pagkaantala. Malaki.
Hindi na nagpatuloy sa emosyon sina Anita at Diego. Sinundan nila si Dexter at naglakad palabas. Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Ang boses ng King of Dragons ay napakahina. Ang bawat salita ay may bantas ng ilang hirap na paghinga. Ang pisikal na katawan ng poor King of Dragons ay kagagaling lang. Ngunit nahati muli sa kalahati ng Eurasia Sword. Ang kasalukuyang hari ng mga dragon ay tunay na nasa kanyang talino. Who the hell did I p** sa off? Ganon na ba kahirap para sa akin na gusto ko ang buong katawan? Lahat ng mga nakaraang pagsisikap at pagsusumikap ay nawala. Kailangan kong magsimula muli. Ako ang man disgrace ng Dragon Race. Hindi ako karapat-dapat na maging dragon. Napatingin si Dexter sa King of Dragons at sinabing, hintayin mo ako dito. Pag alis ko, aayusin ko na may darating at iligtas ka. Ubo. Ubo. Ang King of Dragons ay umubo ng 2 subo ng dugo. Natatakot ako na baka hindi na ako magtagal. Ang tuloy-tuloy na mga pinsalang natamo ko kamakailan ay lubhang nagpapahina sa kakayahan ng aking katawan na pagalingin ang sarili. Kung hindi mo ako hinayaang gumaling sa loob mo sa takdang panahon. Natatakot ako. Baka hindi ako umabot. Mapait na tumawa si Dexter. Pasensya na, King of Dragons. Kasalukuyan akong pagod sa pisikal hanggang sa puntong hindi ko na maprotektahan ang aking sarili. Lalo pat payagan kang makapasok sa aking katawan at gamitin ang aking espiritual na enerhiya upang alagaan ka. Kung ganon, baka mamatay tayong dalawa. Kaya, ang magagawa mo lang ngayon ay hintayin akong makalabas. Pagkatapos ay mag-aayos ako ng isang taong magliligtas sa iyo. With that, aalis na sana si Dexter. Wait, tahan. Mabilis na pinigilan ng King of Dragons si Dexter. Mayroon pa akong ilang mga spirit pill na maaaring maglagay muli sa iyong lakas. Mabilis na sumipsip ng mga spirit pill na ito. At hayaan mo akong gumaling sa loob mo. Naningkit ang mga mata ni Dexter. Magsalita ka. Nasaan sila? Sinabi ng King of Dragons. Sa parallel universe sa loob ng aking puwitan. Medyo naiinis si Dexter. Pero nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang discomfort. Mula sa parallel universe sa loob ng puwitan nito. Kumuha siya ng 3 spirit pill. Dinurog niya ang mga spirit pill sa kanyang kamay. Matako na hinihigop ang espiritual na enerhiya na inilabas nito. Ang kanyang pisikal na katawan at mental na enerhiya ay halatang bumabawi sa mabilis na bilis. Phew! Matapos makuha ang espiritual na enerhiya, bumalik sa normal ang pisikal na lakas ni Dexter. Nagmamadaling sinabi ng King of Dragons. Dexter, pwede na ba akong pumasok sa katawan mo para gumaling? Curious na tanong ni Dexter. King of Dragons, malinaw na mayroon kang 3 spirit pill ngayon. Maaari mong hinihigop ang mga ito sa iyong sarili, na magiging kapaki-pakinabang para sa iyong mga pinsala. Pero bakit hindi mo ay absorb ang sarili mo? Bakit mo ako hinayaang gawin ito? Umaasa ka ba na magkaroon ng pagkakataong maglinang sa loob ng aking katawan? Sabi ng King of Dragons. Kaming mga dragon ay palaging bukas palad at handang isakripisyo ang aming sarili para sa iba. Sabi ni Dexter. Magsabi ka ng totoo. Sabi ng King of Dragons. Hindi ako sigurado kung bakit. Ngunit may kakaibang puwersa sa loob mo na patuloy na nagpapalusog sa aking pisikal na katawan. Napaka-komportable nito at pinatataas pa nito ang aking lakas. Ang mga pakinabang na dulot ng iyong katawan sa akin ay higit pa sa 3 spirit pill. Hindi. Nararamdaman ko pa nga na daan-daang spirit pill ang hindi maihahambing sa iyong katawan. Kumunat ang noo ni Dexter. Isang kakaibang kapangyarihang nagpapalusog sa iyong laman. Anong kakaibang kapangyarihan? Sabi ng King of Dragons. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong uri ng kapangyarihan. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang puwersang ito. Gayunpaman, hindi ito pag-aari ng anumang uri ng kapangyarihan na alam ko. Ang King of Dragons ay isang mabigat na mandirigma mula noong sinaunang panahon. May isip lamang ng isang tao kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan kung kahit siya ay hindi alam nito. Mabilis na nakipag-ugnayan si Dexter kay Osaday. Naramdaman mo ba ang kakaibang kapangyarihan sa loob ko?
Tila nag-iisip si Osaday habang sinasabi niya. Talagang nararamdaman ko ito. Ang kakaibang kapangyarihang iyon ay medyo mahina noon. Ngunit ngayon ay naging mas malakas na. Hindi rin ako pamilyar sa kakaibang kapangyarihang ito. Well, hindi ba? 4/16. Kakaiba. Bulong ni Dexter sa kanyang sarili. Lahat kayo ay mararamdaman ang kapangyarihang iyon. Ngunit hindi ko lang. Hindi bale. Huwag na nating alalahanin iyon ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makaalis sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Ang King of Dragons ay nanirahan sa loob ng katawan ni Dexter. Na nag-udyok sa kanya na bilasan ang kanyang pag-alis. Tulong! Tulong! Pagdating sa bakana ng kuweba, mahinang sigaw ng tulong ang narinig. Lumingon si Dexter sa pinanggalingan. Only to discover na ang humihingi ng tulong ay si Zyreth nga. Na-flatten na si Zyreth sa isang pancake ng karne sa napakalaking pressure na ito. Ang kanyang katawan ay mahigpit na nakadikit sa lupa. Hindi na napanatili ang hugis ng tao. Gayunpaman, ang mga mula sa Netherworld ay hindi talaga nabubuhay na nilalang. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado, nananatili pa rin siya sa kamalayan. At nakakapagsalita at nakagalaw. Medyo malabo na ang madilim na aura sa paligid niya. Sa bingit ng pagkawala anumang oras. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpa siya si Dexter na bigyan siya ng kaunting espiritual na enerhiya, na tumutulong na palakasin ang kanyang vital energy. Tiyak na darating ang lalaking ito sa madaling panahon. Eurasia Arena. Ang bagong Great Marshal ay nagpatuloy sa paggamit ng kanyang napakalaking kapangyarihan, na pinipigilan ang Soul Wolf at ang kanyang barkada. Ang kanilang mga buto ay halos madurog sa alabok. Ang dugo ay damaloy mula sa bawat butas. At ang kanilang balat ay nahati. Naligo sila sa sarili nilang dugo. Wala silang pinagkaiba sa isang dugong tao. Naabot na nila ang katapusan ng kanilang buhay. Anumang oras ay maaaring dumating ang kamatayan. Gayunpaman, hindi sila humingi ng awa. At hindi rin sila nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pag-amin ng pagkatalo. Ngumisi si Petal Blade. Nagpaplano ka pa bang magpatuloy sa pakikibaka? Kahit ang ginto ay hindi makabibili ng alibughang nakabukas ng bagong dahon. Maaari akong mag-alok sa iyo ng pagkakataong magsimulang muli. Habang nagngangalit ang mga ngipin. Nagsalita si Soul Wolf. Huminto pagkatapos ng bawat ilang salita. Kung gusto mong sumuko tayo. Sige. Pero, kailangan mo muna akong tawaging tatay. *man. Nagalit si Petal Blade. Payo rin ni Ezra. Oy, ang tigas talaga ng ulo nyo. Nagsisisi talaga ako na ilabas ko kayong lahat noon. Ang bagong Great Marshal ay maaari na ngayong magdala ng kapayapaan at kayamanan sa Eurasia. Siya ang nararapat na martial lineage ng Eurasia. At ang pag-asa ng mga tao. Tumanggi kang sumuko sa bagong Great Marshal dahil gusto mong maghimagsik laban sa Eurasia at sa mga tao nito. Kung ganoon ang kaso, hindi ka maaaring manatili sa pagtingin sa karamihan. Sinabi ni Hayden. Lahat, bukas ako sa iyong mga mungkahi. Gayunpaman, ang mga pawn na inayos niya kanina ay nagsimulang sumigaw ng malakas. Patayin sila! Patayin sila! Talagang hindi namin kukonsintihin ang mga taksil sa Eurasia. Ang mga hindi sumusuporta sa bagong Great Marshal ay laban sa mga tao. At dapat silang alisin para sa higit na kabutihan. Kasabay nito, ipinahayag ni Hayden. Sige, kung gayon igagalang ko ang kalooban ng mga tao. Mamatay ka na lang, mga traidor. Nang matapos siyang magsalita, biglang nag-pressure si Hayden. Snap! Snap! Patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga buto. Boom! Ang napakatinding puwersa ng bagong Great Marshal ay napakabigat. Dinurog pa nito ang arena. Lumubog ito sa lupa. Ang nag-iisang lobo at ang kanyang mga barkada ay inilibing din sa mga guho. Ang mga nanunood ay nanunood na may tingting na anit. Kumukulo ang kanilang dugo sa pananabik. Napakalakas niya. Ang bagong Great Marshal ay tunay na makapangyarihan. Sa lakas lamang na nagmumula sa kanyang katawan. Nagawa niyang ibagsak ang buong singsing. Kung siya mismo ang kikilos,
Hindi ba niya magagawang basagin ang langit at puksain ang lupa sa isang iglap? Ubo. Ubo. Umubo si Alfred. Damaloy ang dugo sa kanyang bibig. Naabot na niya ang katapusan ng kanyang buhay. Hindi na niya kayang magpatuloy pa. Damyugo ang mga mata ni Soul Wolf habang may sensinang gumapang patungo kay Alfred. Hakbang-hakbang. Sa bawat galaw niya, parang kaliskis ng isda ang laman ng katawan niya. Ngunit umakyat pa rin siya sa matanda ng walang pag-aalinlangan. Nais na maibsan ang kanyang pasanin. Pilit kumurap si Alfred kay Soul Wolf. Wag kang lalapit. Ako, matanda na ako. Hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat na iligtas. Sabi ni Soul Wolf. Hindi ka maaaring mamatay. Kung wala ang utos ni Dexter, walang pwedeng mamatay. Kami, hindi pa rin namin nahahanap si Dexter. Kung mamatay ka, parang pinagtaksilan mo siya. Bahala ka. Inipon ni Alfred ang lahat ng kanyang lakas at nagmura. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katapat kay Mr. Cruz. Kahit na mahulog ako sa ika-18 layer ng impyerno, hinding-hindi ko ipagkakanulo si Mr. Cruz. Nang matapos siyang magsalita, nakakita si Alfred ng hindi kilalang pinagmumula ng lakas at biglang gumapang patungo sa Petal Blade at mahigpit na kumapit sa kanyang binti. Sabay tayong mamamatay. Umungol si Alfred. Saka marahas na sinampal ang kanyang dibdib. Handang magpasabog ng kanyang life force. The Asterisk man ito. Nagulat si Petal Blade. At sa isang mabilis na sipa, tinangka niyang paliparin si Alfred. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahigpit na napahawak ang bibig ni Alfred sa hita ni Petal Blade. At hindi siya napaalis. The Asterisk man itong matandang tanga. Nang malapit ng maghatid ng nakamamatay na suntok si Petal Blade, isang napakalaking puwersa ang biglang bababa mula sa langit. At nakarating kay Alfred. Sa isang iglap, hinayla si Alfred sa himpapawid ng napakalaking puwersang iyon, na nakatakas sa mapang-ipang puwersa ng Petal Blade. Samantala, ang puwersang iyon ay nagpakalma rin sa puwersa ng buhay ni Alfred na malapit ng sumabog. Sa kabutihang palad, nailigtas si Alfred. Sa sandaling ito, si Alfred ay naluluha na. Ito ay dahil naramdaman niya na ang surge of power na nagligtas sa kanya ay napuno ng aura ni Dexter. Iniligtas ako ni Mr. Cruz. Siya ay bumalik. Tumangala siya sa langit. 5/16. Ngunit wala siyang makitang palatandaan ni Dexter. Nakita na lang niya ang isa pang surge of power na bumababa mula sa langit, na tumatama patungo sa Petal Blade. Naramdaman ang banta na dulot ng puwersang ito. Agad na binawi ni Petal Blade ang kanyang lakas, at tuloy-tuloy na umatras upang bahagya ng makaiwas sa puwersa. Ano ba? Sinong nang ahas gumawa ng gulo dito? Galit na umuungal ang Petal Blade patungo sa langit. Masasabi niya na ang bagong dating ay dapat na isang nangungunang mandirigma. Posibleng hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Well, ito ay talagang isang hindi inaasahang pagliko ng kaganapan. Kung alam ko lang na aabot sa ganito, dapat ay kinuha ko na ng diretso ang buhay ni Soul Wolf at ng kanyang barkada. Ang mga mukha ni Soul Wolf at ng iba pa ay puno ng pananibik at kagalakan. Sa katunayan, naramdaman din nila ang aura ni Dexter. Nagbalik na si Great Marshal. Ligtas na kami ngayon. Bumaba mula sa langit ang isang shooting star. Dala ang isang mabangis na apoy, na nakasisilaw sa mata. Boom! Pagkalapag niya, kamangha-mangha niyang binasag ang lupa, na lumikha ng isang malaking hukay na ilang metro ang lalim. Ang eksena ay parang isang lindol na naganap at marahas na pagyanig, na may isang pulutong ng mga tao na bumagsak. Sa sandaling makilala nila ang bagong dating. Ang eksena ay muling natangay sa isang alon ng pananabik. Ito ay Great Marshal. Isa pang Dexter Cruz. Ano sa lupa ang nangyayari? Bakit may dalawang dating Great Marshals? Biglang naramdaman ng lahat na parang hindi nagpreproseso ng maayos ang utak nila. Sa isang walang pakialam na tingin, inalis ni Dexter ang eksena. Agad na pinatahimik ang hiyawan. Natakot ang lahat sa nagyayelong lamig sa kanyang titig. Sa huli, bumagsak ang tingin ni Dexter sa bagong Great Marshal. Petal Blade. Tiyak na mamamatay ka ngayon.
Si Petal Blade ay lubos na walang takot. Sino ka sa tingin mo? Gaano ka kalakas loob na gayahin ang dating Great Marshal? Ito ba ay isang provokasyon na ang Eurasia ay may mga mahuhusay na mandirigma? Ngayon, ilalantad ko ang iyong huwad na harapan. Nakakatawa. Paulit-ulit nang inisya ni Dexter. Isa kang manloloko na nagnakaw sa posisyon ko. At ngayon ay nananakot ka na ilantad ang maling harapan ko. Mukhang wala kang kahihiyan. Kung gayon, obligahin kita sa pamamagitan ng pagtanggal ng iyong maskara. Nagbulungan ang mga tao. Sino ito? Paano dumating ang isa pang dating Great Marshal? Sino ang nakakaalam? Pare, ang sinasabi ko lang. Sa dalawang dating Great Marshal na ito, dapat peke ang isa sa kanila. Pakiramdam ko, medyo iba ang unang Great Marshal sa nakilala natin dati. Masyado siyang mahina at medyo mahiyain. Nakahilig din ako sa paniniwala na ang pangalawang Great Marshal ay totoo. Hindi akalain ni Ezra na makakalabas talaga si Dexter ng buhay mula sa restrictive spell formation. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, how dare you impersonate me? Siguradong nililigawan mo si kamatayan. Mahusay na Marshal. Nakikiusap ako sa iyo na alisin ang banta na ito. At alisin ang impostor na ito. Nakangiting tumingin si Dexter kay Ezra. Ezra, ang galing mo talaga sa pag-arte. Kahit gagayahin mo ako, at least convincingly, huwag masyadong mahiyain at duwag. Kalokohan, sabi ni Ezra. Ako ang tunay na Dexter Cruz. Hinamon siya ni Dexter. Ay, ganun ba? Hindi ko kailangan patunayan mo na ikaw si Dexter. Ang kailangan mo lang patunayan ay isa kang buhay at humihinga na tao. Depensa ni Ezra sa sarili. Sinisikap mo bang pukawin ang gulo? Antalahin ang oras, o ilihis ang atensyon ng karamihan? Hindi pwede. Kailangan ko ba talagang patunayan na buhay ako at sumipa? Sabi ni Dexter. Proof. Siyempre. Kailangan natin ng proof. Ang mga buhay na tao. Pagkatapos ng lahat, ay may sariwang dugo. Hayaan mo muna ako. Habang nagsasalita ay hiniwa ni Dexter ang kanyang daliri. Tumutulo ang sariwang dugo mula sa dulo. Hindi alam ng mga nanunood kung tatawa ba sila o iiyak sandali. Anong meron sa lalaking ito? Ano bang balak niya? Siya ay isang buhay. Humihinga na tao na maaaring maglakad, kumilos, at magsalita. Kailangan ba talagang patunayan iyon? Ilang sandali lang ang nakalipas. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga gustong maniwala na si Dexter ay tunay na banal at gwapo. Sa pagdududa na baka baliw lang ang lalaking ito, hindi pinutol ni Ezra ang daliri niya. I won't fall for your tricks. Halatang pinipigilan mo lang ang oras. Mahusay na Marshal. Hinihiling ko na agad mong patayin ang hindi kilalang individual na ito. Tumawa si Dexter. Takot ka ba? Kung maglakas loob kang putulin ang iyong daliri, hindi ko na kailangan mong patayin ako. Tatapusin ko ang buhay dito at ngayon. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Iminumungkahi ko na putulin natin ang daliri at suriin. Eksakto. Ito ay isang paraan upang mabilis na makilala ang katotohanan. Putulin mo ang daliri mo. Putulin mo yang daliri mo. Ang tinig ng masa ay umuungal ng walang katapusan. Natarante si Ezra at mabilis na bumaling sa Petal Blade para humingi ng tulong. Malamig na tumawa si Petal Blade. Ang tuso mo talaga, di ba? Ang iyong kakayahang pukawin ang damdamin ng mga tao ay talagang kahanga-hanga. Pero hindi ko lang hahayaan na ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ay nasa para dito ngayon. Bata. Nang matapos siyang magsalita, sinugod ni Petal Blade si Dexter. Sa patnubay ni Theus at Tiger King. Ang lakas ng Petal Blade ay umabot na ngayon sa Sun and Moon class. Kaklase din ni Dexter. Naniniwala si Petal Blade na dahil pareho silang nasa Sun and Moon class. Dapat ay makakalaban niya sandali si Dexter gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Ipinaalam na niya kay Erebus na malapit nang dumating. Sa tamang panahon, tiyak na matatalo ng dalawa si Dexter kung magtutulungan sila. Tulad ng isang kidlat, kumilos si Petal Blade sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Nanabot si Dexter sa isang kisap mata. 6/16.
Ilalabas na sana niya ang pinakamalakas niyang galaw. Ngunit nakita niyang casual na ikinaway ni Dexter ang kanyang kamay. Naaninag ang kamay ni Dexter sa mga mata ni Petal Blade. Naging espada. Ito ay Eurasia Sword. Bago pa mabawi ni Petal Blade ang kanyang sentido. Tinusok na ni Eurasia Sword ang kanyang bungo. Hiniwa nito hanggang sa paa sa isang kisap mata. Dahil doon, agad na nawala ang espiritual na pakiramdam ni Petal Blade. Bumagsak siya sa lupa na nahati ang katawan sa dalawa. Dugo. Nabahira ng pula ang malawak na kalawakan ng lupa. Sa eksena, ito ay kasing tahimik ng kamatayan. Nakakasakal ang katahimikan. Halos lumuwa na ang mga mata ng mga nanonood. Banal na creepy. This is really freaking unbelievable. Malakas ang Petal Blade. Siyempre, siya. Napakalakas niya kaya sapat na ang aura na inilabas mula sa kanyang pisikal na katawan para makabasag at gumuho sa entablado. Gayunpaman, hindi niya kayang tiisin kahit isang galaw sa kamay ng hindi kilalang taong ito. Kahit na ang dating Great Marshal ay hindi ganoon kalakas sa kanyang kapanahunan. Mabilis na lumipat ang focus ng talakayan ng lahat mula sa dating Great Marshal patungo sa namatay na Petal Blade. Good heavens! Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo ang Petal Blade. Bakit walang dugo? The asterisk man. Totoo naman. Namumuo na ang dugo niya sa katawan. God! Black talaga ang dugo niya. Itim na dugo. Hindi kaya. Hindi talaga siya tao. Malumanay na tumawag si Dexter. Tahimik. Ang nag-iisang pagbigkas na ito ay tila may dalang walang hangganang mahika. Na agad na nagpatahimik sa karamihan. Sinabi ni Dexter, para sabihin sa iyo ang totoo. Mayroong isang ereheng organisasyon na nakatago sa loob ng Eurasia. Nakilala bilang Netherworld. Ang mga miyembro ng Netherworld ay hindi kabilang sa mga buhay. Nagtataglay sila ng kakaibang modification technique, na kayang gawing paglalakad, pagsasalita, at pag-iisip ng mga zombie ang namatay. Ang Netherworld ay may masamang hangarin sa ating mga tao, na nasisiyahan sa ating pagkamatay. Ang kanilang layunin ay ibagsak ang pamamahala ng Eurasia, na ginagawa silang karaniwang kaaway ng lahat ng ating mga tao. Lahat ng tao ay may karapatang parusahan ang mga mula sa Netherworld. Ang pinakanatatanging katangian ng mga nilalang mula sa Netherworld ay ang dugo sa loob ng kanilang mga katawan ay itim. Sa isang solidong estado, maliwanag sa araw na ang Petal Blade na ito ay isang Netherworld iyan. Lahat kayo niloko niya. Ano? Nagulat ang karamihan. Binago ng mga salita ni Dexter ang kanilang pangunawa sa mundo. Kaya, lumalabas na may mga nilalang na hindi nabubuhay sa mundong ito. Mayroon ding organisasyon na tinatawag na Netherworld. Matapos ang isang tao ay mamatay, maaari pa ring gumalaw, tumakbo, at mag-isip. Si Dexter ay sumigaw muli ng tahimik sa karamihan. At muli, tumahimik ang karamihan. Sinabi ni Dexter, ang Great Marshal ay ang gulugad ng Eurasia. Ito ay kumakatawan sa mga interes ng bansa, nagtatanggol sa mga tao, at nagdadala ng pag-asa ng Eurasia. Sa makatuwid, ang Great Marshal ay dapat na isang buhay na tao. Ang isang pagsusuri sa dugo ang kailangan upang patunayan kung sino ang totoong tao mula sa Peking. Swish, swish, swish. Sa isang iglap, napunta ang tingin ng lahat kay Ezra. Ngayon pa lang ay naipakita na ni Dexter sa lahat ang kanyang dugo. Talagang sariwa at buhay na buhay. Kung ang dugo nitong Great Marshal ay itim at namumuo, natural na malalaman nila kung siya ay tao. Magpa-blood test ka. Magpa-blood test ka agad. Gaano kalakas ang loob ng sino man na magpanggap bilang Great Marshal. Ngayon, dapat nating ilantad ang huwad na Great Marshal. At itaguyod ang hustisya sa pangalan ng langit. Sa pagharap sa pagkondena ng karamihan. Natarante si Ezra. Napagtanto niyang nasa dulo na siya ng talino. Gayunpaman, hindi kailanman susuko si Ezra kahit na wala siyang pag-asa. Bigla siyang tumayo. Tumakbo patungo sa mga tao sa pagtatangkang makatakas mula sa lugar na ito. Gayunpaman, paano kaya siya makakatakas mula sa mapupungay na mga mata ni Dexter? Sa sobrang lakas, nagawa ni Dexter na pigilan si Ezra. Naipit si Ezra sa kinatatayuan. Hindi makagalaw.
Natakot si Ezra at mabilis na sumigaw. Ikaw, hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang iyong kambal na kapatid. At ikaw ang aking nakababatang kapatid. Hindi ka ba natatakot sa banal na parusa kung papatayin mo ako? Nag-alinlangan si Dexter. Sa katunayan, mula sa isang legal na pananaw, si Ezra ay nagkasala ng paggawa ng mga karumal-dumal na krimen at dapat harapin ang matinding parusa. Gayunpaman, mula sa isang etikal na pananaw, siya ay aking kapatid, na may parehong mga magulang. Kung kikilos si Dexter, labag ito sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Dexter, nakahinga ng maluwag si Ezra. Kung mapipigilan ko sa moral si Dexter, may kislap pa rin ng pag-asa para mabuhay. Pagkatapos, nagsalita siya ng mahusay. Hinikayat si Dexter na sumama sa kanya. Nakita ng karamihan si Ezra na sinusubukang tumakas at napagtanto na siya ay isang impostor. Ang hiyawan para sa kanyang kaparusahan ay umalangaw-ngaw na parang mga alon. Bawat isa ay mas mataas kaysa sa huli, na humihiling ng pagpatay kay Ezra. Gayunpaman, nag-aalangan si Dexter na gumawa ng kanyang hakbang. Nang si Dexter ay nasa isang mahirap na kalagayan, isang figure ang biglang lumabas mula sa karamihan. Hawak ang isang punyal. Itinutok niya iyon sa dibdib ni Ezra. Nanlaki ang mga mata ni Ezra, napuno ng hindi maikakailang pakiramdam ng ayaw. Bakit? Bakit mo ako papatayin? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang patayin ako? Ang salarin ay hindi ibang kontrabida, kundi ang biolohikal na ama ni Ezra. Si Diego. Walang pakialam na sinabi ni Diego. Isinilang ka sa Eurasia, ngunit nakipagsabuatan ka sa kaaway laban sa sarili mong bansa. Naninindigan ka laban sa Eurasia at ito ay hindi katapatan. Ang Great Marshal ay ang iyong kambal na kapatid. Ngunit walang awa mong itinaboy siya sa pagkalipol, na sinisira ang 7/16 kanyang reputasyon. Ito ay hindi matuwid. Sinaktan mo pa ang sarili mong mga magulang. Ito ay unfilial. Siya na hindi tapat, hindi matuwid, at walang galang sa kanyang mga magulang. Ay tiyak na parurusahan ng langit. Ginagawa ko lang ang kalooban ng langit. Bukod dito, hindi ka nakabilang sa mga buhay. Kaya hindi ka na itinuturing na aking inapo. Nang matapos siyang magsalita, itinutok muli ni Diego ang kanyang punyal. Matiim na tinitigan ni Ezra si Diego. Unti-unting bumagsak sa lupa. Kung may isa pang buhay pagkatapos nito, tiyak na hahanapin kita para sa paghihiganti. Ang mga tao ay hogong sa mga tagay na umaalingaw-ngaw na walang tigil. Mabuhay ang Great Marshal. Ang hustisya ay hindi masusupol. Ang pagbabalik ng Great Marshal ay isang pagpapala para sa Eurasia at isang napakalaking kapalaran para sa mga tao. Si Great Marshal ay siya pa rin ang taong makapangyarihan sa lahat at hindi natalo sa labanan. Actually misunderstood ka namin noon at akala mo nakikipagsabuatan ka sa kalaban. Ang short-sighted namin. Naway patawarin tayo ng kagalang-galang na Great Marshal. Ang lahat ay lumuhad sa harap ni Dexter, na lumikha ng isang engranding panoorin. Kumaway si Dexter sa mga tao at sinabing, "Sige, bumangon na kayong lahat. Nabulag ka lang ng mga kontrabida. Hindi mo kasalanan. Bukod dito, ako ay isang mamamayan ng Eurasia. At nabubuhay ako para sa bansa. Paano ako magagalit sa'yo?" Napaka-magnanimous niya. Sobrang na-touch ang crowd. Bumaba muli ang tingin ni Dexter kay Soul Wolf at sa kanyang barkada. "Kamusta kayong lahat?" Nilunok ni Soul Wolf ang dugong umabot sa bibig nito. "Hehe. Magaling tayong lahat. Sabi ko na nga ba. Walang paraan na yumuko ka sa kaaway. Magaling." Nakahinga ng maluwag si Dexter. "Basta okay ka lang." Nilinggan niya si Alfred at sinabing, "Please don't be so reckless next time. Huwag na huwag kang magbanta na pasabugan ang iyong puwersa ng buhay ng basta-basta. Kung may mangyari man sa iyo, buong buhay ko ay dudurugin ako ng pagkakasala." Bahagyang ngumiti si Alfred. "Pakikinggan ko ang mga salita ni Mr. Cruz." Nagtanong si Soul Wolf. "Brother, si Mr. Case at Squirrel ba ang nagsabi sa iyo na pumunta ka para iligtas kami?"
Natrap ka ba sa Windstorm Mountain kanina? Quinlan at Squirrel. Mukhang natarante si Dexter. Dapat kasama mo sila. Hindi ko pa sila na-encounter. Sabi ni Soul Wolf. Hindi tama iyan. Pinadala ko si Mr. Hayes at Squirrel sa Mount Freedare para hanapin ka. Hindi mo sila nakilala. Ngunit hindi pa sila bumabalik. Pwede ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. Mula sa simula hanggang sa wakas. Hindi nakialam si Thies o ang Tiger Lord. Maaari ba silang hamarang kay Mr. Hayes? Ang posibilidad ay napakataas. Mabilis na pinayuhan ni Dexter. Magpahinga kayong lahat. Hahanapin ko ngayon si Mr. Hayes. Nagpumiglas na bumangon si Soul Wolf. Dexter, sasama kami sayo. Tinapik ni Dexter ang balikat ng Soul Wolf. Hindi na kailangan. Maghintay ka lang dito. Dahil doon. Lumundag si Dexter. Lumulutang na parang shooting star sa di kalayuan. Nawala sa paningin ng lahat sa isang kisap mata. Marahang nagbulungan ang mga tao. Paglukso ng 1,000 milya sa isang hangganan. Gaano kalakas ang naging Great Marshal? Naging Diyos na ba si Great Marshal? Naniniwala ako na ang mga pagkakataon ay napakataas. Ngayon lang ba kayo nakakita nito? Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Hinati ni Great Marshal ang Petal Blade sa dalawa. Oo, nakita nating lahat ang kapangyarihan ng Petal Blade. Nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Ang aura lamang na nagmumula sa kanya ay sapat na upang gumuho ang matibay na arena. Casual na hinati ni Dexter ang kanyang kalaban sa isang hampas ng palad. Bukod sa isang bathala, wala akong ibang maisip na makakagawa niyan. Dakilang Marshal. Ang hindi mapag-aalinlangan ng Diyos na tagapag-alaga ng ating dakilang Eurasia. Natural. Hindi mapakali si Dexter na umalis ng ganito. Naiwan ang matinding na sugatan na Soul Wolf na mag-isa dito. Inayos niya ang Nightingale Squad upang matiyak ng palihim ang kaligtasan ng Soul Wolf at ng kanyang mga kasama. Samantala, sa Mount Freedare, kasalukuyang kinukubkob ni Thies at Tiger Lord si Quinlan. Kahit na malakas si Quinlan, hindi siya kalaban ni Thies at Tiger Lord. Siya ay umatras sa lahat ng paraan. Inilipat ang larangan ng digmaan patungo sa Mount Freedare. Umaasa na makakaharap si Dexter doon. Sa tulong ni Dexter, tataas ng husto ang kanyang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng pagsubok at paghihirap para makarating sa Mount Freedare, hindi man lang niya nasulyapan si Dexter. Ang lakas ni Quinlan ay makabuluhang naubos, na nagdulot ng matinding pagbaba sa kanyang mga kakayahan. Siya ay ganap na dehado, na pinigilan at inatake ni Thies at Tiger Lord. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago natapos ni Quinlan ang kanyang wakas. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Galit na galit si Quinlan na gusto niyang umiyak. Ngunit walang luhang lumabas, sa kanyang kawalan ng pag-asa. Nawala ang focus ni Quinlan, na nagbibigay ng pagkakataon para kay Thies at Tiger Lord. Sinamantala ni Thies at Tiger Lord ang pagkakataon. Naglunsad ng nakamamatay na welga kay Quinlan. Boom! Ang pinagsamang pag-atake ng dalawang individual ay nagpalipad kay Quinlan ng ilang kilometro ang layo. Sa huli, ang katawan ni Quinlan ay ibinagsak sa isang bundok. Naka-embed doon. Hindi makagalaw. Paf! Si Quinlan ay umubo ng dugo. Sumisigaw sa sakit. The asterisk man eat. Dexter, ginugulo mo ako. Nababaliw ka ba dito o hindi? Kung ikaw ay, pagkatapos ay umalis sa impyerno. Hindi pa ako handang mamatay. Walang tumugon sa kanya. Ang Thies at Tiger Lord ay nagsasara ng sunod-sunod. Ngumisi ang pari. Humihingi ka ng tulong kay Dexter. Paumanhin. Kahit si Dexter ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili ngayon. Lalo pat iligtas ka. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Quinlan kay Thies. Ipinahayag ni Thies. Nakulong ngayon si Dexter sa restricted realm na pinagsama-sama namin ni Tiger Lord. Kahit gaano pa siya kikaye, hindi siya makakatakas sa restricted realm na ito. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ilalim ng pagsupil ng restrictive spell formation. The asterisk man ikaw. Hindi napigilan ni Quinlan na sampain ng malakas. Isang bagay ang pagpatay. Ngunit ang pagpapahirap sa isang tulad nito.
Hindi ka ba natatakot sa kabayaran? 8/16. Pagganti. Sa mundong ito, wala talagang makakapagparusa sa akin. Buong pagmamalaking deklara ni Thies. Tapos na ang oras mo. Wala na akong oras sa mga kalokohan mo. Sa sandaling sinabi ang mga salita. Naglunsad ng panibagong pag-atake sina Thies at Tiger Lord kay Quinlan. Napapikit si Quinlan sa kawalan ng pag-asa. Tapos na sa oras na ito. Masyadong malakas ang galaw ng kalaban. Ang lakas lamang nito ay sapat na upang takutin si Quinlan. Kalimutan mo na, hintayin na lang ang kamatayan ng tahimik. Wala nang laban. Medyo mas komportable ang mamatay sa ganitong paraan. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, ang bundok kung saan matatagpuan ang Quinlan ay biglang nagsimulang yumanig ng marahas. At pagkatapos ay lumitaw ang dalawang malalaking bitek. Biglang lumawak ang dalawang haligi mula sa siwang. Kulay puti at kasing kapal ng bar aisles ng tubig. Pakiramdam ko ay umusbong ang bundok ng dalawang braso. Dala ng dalawang kamay ang kapangyarihang sirain ang langit at lupa at tumama kay Thies at Tiger Lord. Ang biglaang pagliko ng mga kaganapan ay nahuli pareho ni Thies at Tiger Lord na hindi nakabantay. The Asterisk Man. Saan nanggaling ang dalawang makatarungan at malambot na brasong ito? Agad namang nag-compose ang dalawa. Gumanti. Gayunpaman, ang kanilang buong pag-atake ay tila medyo mahina sa harap ng dalawang braso. Sa madaling paraan, nabasag ng mga armas ang kanilang pag-atake, na may dalang enerhiya na kayang sirain ang langit at lupa. Tumama ito kay Thies at Tiger Lord. Bang-bang! Pagkatapos ng dalawang mapurol na hampas, pinalipad ng braso ang Tiger Lord at Thies. Ang puso ni Tiger Lord at Thies ay agad na lumubog nang mapagtanto nilang kalaban nila ang isang mabigat na kalaban sa pagkakataong ito. Takbo! Kung ipagpatuloy nila ang head-on confrontation na ito, mamamatay sila dito. Para sa kanila, hindi mahalaga si Quinlan. Hindi na kailangang kumuha ng ganoong kalaking panganib para lang patayin si Quinlan. Tumalikod ang dalawa at tumakas. Mabilis na itinaas ni Quinlan ang magkabilang braso at sumigaw. Diyos ng bundok, dali-dali mong habulin at patayin sila. Nagpunta sila para maghanap ng tulong. Kapag nakuha nila ito, babutis nila ang buong bundok na ito. Bakit hindi samantalahin ang sandali ng tagumpay ngayon? At alisin ang panganib sa simula. Natural. Inakala ni Quinlan na ang dalawang makatarungan at macelan na mga bisig ay pag-aari ng Mountain God. Gayunpaman, ang dalawang braso ay mabilis na binawi. Nawala sa isang kisap mata. Nakaramdam ng pagkabigo si Quinlan sa kanyang puso. Ginoo, Hayes, ayos ka lang ba? Sabi ng isang boses na puno ng bigat ng mga taon. Mabilis siyang tumangala, at nakita niya ang isang matandang kakilala na nakatayo sa tuktok ng bundok Aged Ginseng. Malinaw na napansin ni Quinlan na dumudugo ang dalawang braso ng Aged Ginseng. Mabilis siyang nagtanong, Aged Ginseng, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tumango si Aged Ginseng. Tama, iyon ang dalawang braso ko kanina. The Asterisk Man. Magaling. Aged Ginseng. Nagulat na bulalas ni Quinlan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ang iyong lakas. Ang iyong mga braso ay naging parehong mas makapal at mas malakas. By the way, bakit hindi mo i-press ang advantage at tapusin ang Tiger Lord at Thies ng mas maaga? Ipinakita ng matandang Ginseng ang kanyang palad kay Quinlan. I just overdrawn my life force to launch that attack. Sa lakas ko ngayon, hindi ko kayang maglunsad ng pangalawang pag-atake. Kung talagang makaharap natin sila, pareho tayong nasa mortal na panganib. Ngumisi si Quinlan. Kaya, isa ka lang tigreng papel. Lahat ng bark at walang kagat. Kalokohan. Naging balisa ang matandang Ginseng. Ang paglipat na iyon ngayon lang. Ginamit ko ito sa isang desperadong pagtatangka upang iligtas ka. Pinatuyo ang aking lakas ng buhay. Malaki ang naging epekto nito sa aking lakas. Kaya hindi ko magawang talunin ang kalaban. Kung makikipag-away ako sa kanila, kahit ang pinagsama-samang puwersa nila ay hindi makakalaban sa akin. Walang pakialam na sinabi ni Quinlan. Sa iyo ang bibig mo. Sabihin mo kung ano ang gusto mo.
Namula ang mukha ni Aged Ginseng sa galit. Sinasabi ko lang kasi, paano kung pipilitin natin ito? Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya ko. Pagkatapos ay sinabi ni Quinlan. Mayroon kang lakas ng loob na ipagmalaki ang tungkol sa pananakot ng isang nasugatan na matanda. Oh my goodness! Galit na napag-alitan ng matandang Ginseng Shen. Iniligtas ko ang iyong buhay. At hindi ka lamang walang utang na loob. Ngunit mayroon ka ring lakas ng loob na gumawa ng mga sarkastikong pananalita. May kahihiyan ka ba talaga? Tawa ng tawa si Quinlan. Sige, sige. Hindi na kita aasarin. Kahit kaunting biro ay hindi mo kayang tanggapin. Matandang Ginseng. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sa halip na manatili sa Thies Island. Paano ka napunta dito? Sabi ng may edad na Ginseng. Kalokohan. Siyempre dinala ko ang aking mga inapo upang palawakin ang kanilang pananaw. Tinanong ni Quinlan. Nasaan ang iyong mga inapo? Sabi ni Aged Ginseng. Nag-ugat na tayo malapit sa Mount Fredair. Ang kapaligiran dito ay lubos na angkop para sa aming mga ginseng na lumago. Napuno ng pananabik si Quinlan. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malawak na kalawakan ng tanawin. Ang mga ginseng ay lubhang mahalagang gamot na pampalakas. Isipin na lang kung gaano aming mga ginseng doll ang dumami sa maraming mga taluktok na ito. Magsisimula na ako sa isang treat. May napansin ang matandang ginseng sa mga tingin ni Quinlan at agad na napagtanto na may mali. Nagdilim ang ekspresyon niya sa isang iglap. Ginoo, Hayes, binabalaan kita. Mas mabuting wala kang anumang mga disenyo sa aking angkan. Ginsengs, kapag nalaman kong binubuli mo ang lahi ko. Itataya ko ang buhay ko para labanan ka hanggang kamatayan. Sabi ni Quinlan. Huwag kang masyadong mademo. Napakarami mong inapo. Anong masama kung hayaan mo akong matikman? Tumahimik ka. Napagalitan ang matandang Ginseng. Huwag mo nang isipin iyon. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumipad mula sa malayo. Mabilis na kumaway si Quinlan sa kabilang partido at sumigaw. Dexter! Nagpakita ka na sa wakas. 9/16. Alam mo bang muntik mo na akong patayin? Mabilis. Bigyan mo ako ng ilang spirit pill para gumaling. O baka mamatay ako. Nakahinga si Dexter nang makitang wala sa mortal na panganib si Quinlan. He uttered, Mr. Hayes, natutuwa akong okay ka na. Bigla siyang sumimangot. Ha? Mr. Aged Ginseng. Ikaw talaga. Tumango si Aged Ginseng at sinabing, oo, oras na para ilabas ang mga inapo para makita ang mundo. Sumang-ayon si Dexter. Ang Eurasia ay isang malawak na teritoryo. Libo-libo, kahit 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa Thies Island. Ang paglabas ng iyong mga inapo upang pahalagahan ang mga magagandang tanawin ng Eurasia ay isang magandang ideya. Kung nagustuhan mo ang Eurasia, Mr. Aged Ginseng, mangyaring pag-isipang manirahan dito. Ngayon, ang Eurasia ay lubhang nangangailangan ng mga mandirigma. Kung nagpasya si Aged Ginseng na manatili, ito ay isang napakalaking pagpapala para sa lupain. Sinabi ni Aged Ginseng. Sa katunayan, ang kapaligiran dito ay kapaki-pakinabang para sa mga ginseng. Naayos ko na ang aking mga inapo upang manirahan sa mga kalapit na bundok. Talaga, tuwang-tuwa si Dexter. Ang galing. Mula ngayon, ang mga kalapit na bundok ay pag-aari ng mga ginseng. Kung walang pahintulot, walang hindi autorisadong individual ang pinapayagang makapasok dito. Naantig. Sumagot si Aged Ginseng. Salamat, batang kaibigan, sa ginawang posible nito. Sa sandaling iyon, tumunog ang communicator ni Dexter. Inilabas niya ang kanyang communicator at napagtanto na ito ay isang mensahe mula sa eksklusibong channel ng Nightingale Squad. Sinagot ni Dexter ang tawag. Sinabi ng isang miyembro ng Nightingale Squad. Sa pag-uulat sa Great Marshal, natuklasan namin ang kinaroroonan ni Elder Erebus. Mabilis na sumagot si Dexter. Go on. Nagpatuloy ang miyembro ng Nightingale Squad. Si Elder Erebus ay nagtatago sa loob ng tirahan ng Pangulo.
Ngunit wala kaming anumang mga pahiwatig tungkol sa kanyang eksaktong lokasyon sa tirahan. Gayunpaman, kung siksikan natin ang tirahan ng Pangulo at ibaliktad, tiyak na mahahanap natin siya. 70% confident ako na madadala natin siya doon. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Dexter, sa ngayon, huwag muna tayong kumilos ng walang ingat. Palibutan lamang ang tirahan ng Pangulo ng maingat at iwasan ang iba pang mga aksyon. Ang miyembro ng Nightingale Squad ay maingat na nagtanong, Boss, sigurado ka ba? Pagkatapos ng pagsusuri ng ating Nightingale Squad think tank, malaki ang posibilidad na si Elder Erebus ang nagtatarget sa Pangulo. Kung hindi tayo makikialam, baka nasa panganib ang Pangulo. Giit ni Dexter, sumunod ka lang sa utos ko at gawin mo ang trabaho mo. May mga plano ako, naiintindihan. Sagot ng Nightingale Squad member. Ibinaba ni Dexter ang communicator bago tumingin sa direksyon ng tirahan ng presidente. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sana, walang mangyari ngayong gabi. Sana nag-o-overthink na lang ako dito. Malalim at tahimik ang gabi sa paligid ng tirahan ng Pangulo. Ang tirahan ng Pangulo ay binago mula sa isang palasyo mula 1360s hanggang 1900s. Napakalaki nito, na may masalimuot na disenyo ng arkitektura. Sa isang liblib at makulimlim na sulok, isang silweta ang walang putol na sumanib sa dilim ng gabi. Imposibleng mapansin ang figure ng walang masusing pagsisiyasat. Mula dapit hapon hanggang noon, 7 grupo ng mga gwardya ang dumaan sa lugar. Ngunit walang nakapansin sa nagtatagong figure. Ang madilim na figure ay walang iba kundi si Erebus. Ang malakas na suit ni Erebus ay nasa kanyang stealth at assassination skills. Mabilis na umusad ang oras hanggang madaling araw. Nagkaroon ng shift change para sa mga bantay sa madaling araw, na nag-iiwan ng 1 minutong agwat na hindi nababantayan. Sinamantala ni Erebus ang minuto upang umabant sa ilalim ng takip ng dilim. Hindi nagtagal, dumating si Erebus sa kwarto ng Pangulo. Malayang gumalaw si Erebus sa buong tirahan ng hindi natuklasan. Gayunpaman, pagdating niya sa kwarto ng presidente, nakita agad siya ng gwardya sa pintuan. Ang mga direktang nagsilbi sa Pangulo ay walang alinlangan ng mga piling kawani ng palasyo, na nagtataglay ng mga pambihirang kasanayan. Natural lamang sa gayong tao na makatuklas ng mga bakas ng sumasalakay na kalaban. Sino pumunta doon? Sigaw ng gwardya ng palasyo na kilala bilang Agila. Ang sigaw na ito ay may 3 layunin. Una, upang takutin ang kaaway. Pangalawa, upang alertuhan ang Pangulo na maging maingat. At pangatlo, ay activate ang security system ng tirahan ng Pangulo. Diretso si Erebus patungo sa Agila sa halip na umatras. Damn it, agad na nakipag-away si Eagle kay Erebus. Gayunpaman, naranasan ang kalupitan ng Thias Island. At sa ilalim ng patnubay ni Thias at Tiger King noon, ang lakas ni Erebus ay sumulong ng mabilis. Ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay ng sino man sa ilalim ng klase ng araw at buwan. Ang gwardya ng palasyo, si Eagle, ay talagang walang laban kay Erebus. Gaya ng kasabihan, ang tagumpay sa pagitan ng mga eksperto ay napagpasyahan lamang sa loob ng isang buhok. Sa isang kisap mata, napalipad si Eagle sa pamamagitan ng isang suntok mula kay Erebus. Bumagsak si Eagle sa pintuan ng kwarto ng presidente. Bumagsak sa sahig at umubo ng dugo. Agad na sumugod si Erebus sa kwarto. Dagger sa kamay. Sinimulan niyang saksakin ang kama. Gayunpaman, walang tinakpan ang mga kubrekama. Walang tao sa kama. The asterisk man ito. Nasaan ang presidente? Basag. Pagkatapos ng malutong na tunog, bumukas ang mga ilaw sa kwarto. Agad namang lumingon si Erebus para tumingin sa likuran niya. Ang Pangulo, na nakasuot ng balabal, ay tumingin sa kanya ng malamig na tingin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay dapat na Elder Erebus mula sa Netherworld. Matagal ko nang hinahangaan ang iyong reputasyon. Humalaklak si Erebus at gumuhit. Judging by your aura, you must be the president of Eurasia. Palagi kong naririnig na ang presidente ng Eurasia ay isang mandirigma mula pa noong unang panahon. Ngunit pinipili lang niyang huwag ipakita ang kanyang lakas.
Ngayon, nakikita kung gaano kalmado at kalmado ang Pangulo sa harap ng mapanganib na sitwasyong ito. Tila totoo ang mga tsismis. Ngayon, gusto ko talagang makita kung gaano kalakas ang presidente. Pagkatapos sabihin iyon, direktang sisingilan ni Erebus ang Pangulo. Aayusin natin ito ng mabilis para maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Ang Pangulo ay nakatayong matatag. Hindi gumagalaw sa kanyang orihinal na pwesto nang hindi man lang kumukurap. Papalapit na si Erebus, handang, 10/16. Kitilin ang buhay ng Pangulo. Gayunpaman, ang Pangulo ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pakikipaglaban. Mamatay. Tuwang-tuwa si Erebus. Sa pag-aakalang ang pag-aangkin ng Pangulo sa pagiging isang sinaunang mandirigma ay walang iba kundi pagyayabang. Isinulat niya ang Pangulo bilang walang iba kundi isang marupok na iskolar. Nang malapit na niyang ihatid ang nakamamatay na suntok, isang light blade ang lumipad mula sa labas ng pinto. Ang magaan na talim ay napakabilis na iniwan nito ang Erebus na walang oras upang mag-react. Nang hiwain ng light blade ang damit ni Erebus, sa wakas ay napagtanto niya ang matinding aura ng panganib. Kung hindi ko haharangen ang ilaw ng talam, tiyak ang aking kamatayan. Walang pagpipilian si Erebus kundi iwanan ang kanyang pag-atake sa Pangulo at sa halip ay ipagtanggol laban sa light blade. Thud! Matapos ang mahinang tunog, ang mga palad ni Erebus ay hiniwa ng magaan na talam. Habang siya mismo ay nataman at pinalipad pabalik, bumangga siya sa isang pader. Nakakagulat na nabasag ito. Pagkalapag, nawalan na siya ng kakayahang lumaban. Sa isang nag-aatubili na tingin, tumingin siya sa direksyon ng light blade. Isang malabong figure ang dahan-daang pumasok sa kwarto ng presidente. Dexter. Ang dakilang Marshal Dexter Cruz. Nagpalitan ng tingin si Dexter at ang presidente at bahagyang tumango na para bang kinikilala ang presensya ng isa't isa. Pagkatapos, dahan-daang naglakad si Dexter patungo sa Erebus. 2 beses na nagpumigla si Erebus sa lupa ngunit nabigong tumayo. Ang tanging nagawa niya ay hinayaan siyang tingnan siya ni Dexter mula sa itaas. Sabi ni Dexter, "Elder Erebus, nagkita tayong muli." Huminga ng malalim si Erebus at nagtanong, "Ano ba talaga ang ginawa mong galaw na iyon? Paano? Paano ito napakalakas?" Matiig ang paliwanag ni Dexter. Eurasia Sword. Siyempre, namana ko ang pamana ng hari ng Eurasia sa Thias Island. Bangulong si Erebus. Eurasia Sword. Humalaklak siya at humagulgol. Tunay na nabubuhay ang Eurasia Sword sa reputasyon nito. Inaamin ko ang pagkatalo sa Eurasia Sword mula sa kaibuturan ng aking puso. Sinabi ni Dexter, "Elder Erebus, ang iyong hindi mabilang na masasamang gawa ay nangangailangan ng 1,000 kamatayan. Ngunit, kung handa kang magbayad sala para sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na karapat-dapat, maaaring bigyan ka lang ng Eurasia ng pagkakataong magsimulang muli. Sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Netherworld." Tumawa si Erebus. "Kahit na ako ay humarap sa isang kakila-kilabot na kamatayan, ako, si Erebus, ay hindi kailanman magtataksil sa Netherworld." Sabi ni Dexter, "Matigas ang ulo mo at walang alam. Kung ganon, wala akong choice kundi ay oblige ka." Tawa ng tawa si Erebus. "Bagaman hindi ko mapipili ang buhay o kamatayan, maaari kong piliin na huwag mamatay sa iyong kamay. Dexter, tandaan mo ito. Kung may susunod pang buhay, gusto ko pa ring maging kalaban mo at lumaban sa iyo." Dahil doon, hinampas ng palad ni Erebus ang tuktok ng kanyang ulo. Samantala, ang kanyang kanang kamay ay banayad na bumuo ng isang selyo ng kamay. Ang selyo, na hindi nakikita ng mata, ay tahimik na lumipad mula sa lugar na ito. Si Dexter at ang presidente ay nakatutok sa ulo ni Erebus kaya hindi nila napansin ang handsil na ito. O marahil, napansin nila ngunit piniling huwag makialam. Biglang namatay si Erebus. Pagkatapos lamang makumpirma ni Dexter na ganap na nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay ni Erebus ay nilapitan niya ang Pangulo. "Ginoo, President, matagal na rin nung huli tayong nagkita." Tumango ang Pangulo. "Dexter, kung hindi ako nagkakamali, kanina ka pa nandito, di ba?
Bakit hindi ka agad kumilos para harapin si Erebes? With a bitter smile, Dexter said, Mr. President, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sana maalis mo ang mga pagdududa ko. Sumagot ang Pangulo. Ano ito? Tanong ni Dexter. Ang mga alingaw-ngaw mula sa labas ng mundo ay nagpapahiwatig na ikaw ay isang makapangyarihang mandirigma mula noong sinaunang panahon, na nagtataglay ng lakas na lumalaban sa langit. Totoo ba ito? Kung gusto mong makitungo sa Erebus, ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa iyo. Tama. Tanong ng Pangulo. May ebidensya ba? Umiling si Dexter. Hindi. Tanong ng Pangulo. Paano madaling maniwala sa isang bagay na walang ebidensya? Ayos lang. Nagkibit-balikat lang si Dexter. Nga pala, may kailangan pa akong i-report sa iyo. Dati, nakulong ako sa Theas Island at hindi sinasadyang nagpakawala ng ilang sinaunang demonyong hayop. Ang mga sinaunang demonyong hayop na ito ay maaaring magdulot ng banta sa sangkatauhan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpaplano akong magtipon ng isang puwersa sa susunod, upang labanan ang mga sinaunang demonyong halimaw na ito. Ang mga demonyong halimaw na ito ay lubhang mabangis. Kung hindi mapangasiwaan ng maayos, maaari silang magdulot ng isang malaking sakuna sa Eurasia. Sabi ng Pangulo. Oo, napansin ko iyon. Inayos ko na para masubaybayan ang kanilang mga galaw. Ha! Kumunat ang noo ni Dexter. Ginoo, President, hindi ako makapaniwala na nakatutok ka na sa kanila. Paano mo napansin? Hindi ba dati kinulong ka dito ng Petal Blade at nawala ng kalayaan? At napansin ko, wala ka talagang naipon na puwersa. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ng Pangulo. Huwag kang magtanong kung hindi naman dapat. Hindi ko rin ba napigil ang magtanong tungkol sa Nightingale Squad mo? Natigilan si Dexter. Ginoo, President, alam mo talaga ang tungkol sa Nightingale Squad ko. Sinabi ng Pangulo, ang Eurasia ay nasa ilalim ng aking jurisdiction. Paanong hindi ko malalaman ang nangyayari sa sarili kong lupain? Tanong ni Dexter. So, sinasabi mo ba na palihim kang bumuo ng team na ikaw lang ang nakakaalam at ikaw lang ang nagsisilbi? Parang Nightingale Squad ba? Humalaklak ang Pangulo. Tigilan mo na ang pagpasok sa mga gawain ko. Ang iyong pangunahing gawain ngayon ay alisin ang mga sinaunang demonyong hayop na nagbabanta sa sangkatauhan. Nagmamadaling tanong ni Dexter. Mr. President, di ba sabi mo inayos mo na ang mga tao na bantayan ang mga halimaw na yan? Alam mo ba kung saan kasalukuyang aktibo ang mga halimaw na iyon? Kung masusubaybayan natin, 11/16, ang kanilang mga galaw. Ang pag-aalis sa kanila ay magiging dobleng epektibo. Sinabi ng Pangulo, mabuti na lang at ang mga demonyong hayop na iyon ay nasugatan ng husto at ang kanilang mga pundasyon ay hindi matatag. Halos lahat sa kanila ay piniling magpagaling sa hiwalay na kabundukan. Sa sandaling mabawi nila ang kanilang lakas, ito ay magiging bangungot ng Eurasia. Kaya, pinakamahusay na alisin ang mga ito bago sila ganap na gumaling. Ito ang mapa ng pamamahagi ng mga hayop. Dapat mabilis kang kumilos. Binigyan ng President si Dexter ng mapa. Malinaw na nakamarka rito ang mga lokasyon kung saan nagtatago ang mga demonyong halimaw, ang kanilang bilang, at maging ang pagtatansya ng kanilang lakas. Sa level ni Dexter, may kakayahan siyang photographic memory. Pagkatapos niyang mag-note, casual niyang nilukot ang mapa para maging bola. Okay, Mr. President, nakuha ko na. Aayusin ko agad. Sagot ng Pangulo. Manam, mayroon kang ganap na kontrol sa mga sundalo ng Eurasia. Dapat kang magtagumpay sa misyong ito. Ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Sabi ni Dexter, kung mabaygo ako, lalapit ako sa iyo para humingi ng parusa. Column. Tumalikod na si Dexter at umalis. Habang pinagmamasdan ang papaalis na figure ni Dexter, paulit-ulit na bumantong hininga ang Pangulo. Sana makumplito ni Dexter ang gawain. Nagpumiglas na tumayo si Eagle, na malubhang nasugatan, habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng bibig. Lumapit siya sa Pangulo at yumuko ng malalim. Sinabing, Mr. President, nabigo ako sa aking tungkulin na protektahan ka.
Pakiusap. Parusahan mo ako kung sa tingin mo ay nararapat. Tinapik siya ng presidente sa balikat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Masyadong malakas ang kalaban mo. Dapat mong gamutin ang iyong mga sugat. Sumagot si Eagle. Salamat sa iyong kagandahang loob. Ginoong Pangulo. Tumango ang Pangulo. Huwag mong abalahin ang pahinga ko. With that, tumalikod siya at naglakad patungo sa kama. Sa sandaling lumingon ang Pangulo. Biglang bumunot ng punyal si Eagle. Mabangis na tumusok sa likod ng Pangulo. Gayunpaman, huminto ang punyal 1 pulgada lamang ang layo mula sa katawan ng Pangulo. Hindi na nakasulong pa. Pakiramdam nito ay parang hinarang ng isang tipak ng bakal ang punyal. Na nagpasiklab pa nga ng sunod-sunod na pagkislap sa sandali ng pagtama. Anong nangyayari dito? Ano ang pumihil sa punyal na tumama sa target nito? Ito ay enerhiya na kinuha sa isang nasa salat na anyo. Hindi iyon tumpak, kahit na magkaroon ng hugis ang enerhiya. Madali ko itong masira gamit ang sarili kong lakas. Ito ay hindi lamang anumang enerhiya. Ito ay kahawig ng kwentong espiritual na enerhiya. Gaano kabigat ang kapangyarihan ng Pangulo? Ang kanyang antas ng lakas ay nalampasan ang pagkaunawa ni Eagle. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Mabilis na nanambalik ang pakiramdam ni Eagle at tumakas. Gayunpaman, sa bahagyang pag-iling ng kanyang katawan, ang Pangulo ay nagpakawala ng bug zone ng enerhiya na umuungal na parang buhawi na nagpapalipad sa Eagle. Pagkalapag, hindi napigilan ni Eagle ang marahas na pag-ubo ng dugo. Lumingon ang Pangulo, nakatingin kay Eagle. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan at kalungkutan. Eagle, may hinala na ako sa iyo noon pa. Pero hindi ko gustong maniwala na traidor ka. Ako ang nagpalaki sa iyo mula noong bata ka. Kaya walang mas nakakakilala sa iyo kaysa sa akin. Pero hindi ko akalain na bibitawan mo ako. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ni Erebus ay magkasabwat. Parehong naglilingkod sa Netherworld. Tama ba? Nakangiting nagsalita si Eagle. Ginoo, President, naiintindihan ko na hindi ko may tatago sa iyo ang mga ganitong bagay. Kaya't maaari rin akong maging tapat. Kasalukuyan kaming may matinding hinala tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Naniniwala kami na ikaw ay isang mabigat na mandirigma mula noong sinaunang panahon. Kaya naman nanatili akong nasa tabi mo sa lahat ng oras na ito. Nag-aalangan na gumawa ng anumang aksyon. Ang kamakailang pagbisita ni Erebus ay upang sukatin ang iyong lakas. Sa aking pagtataka, kahit na ang iyong buhay ay nasa panganib, ikaw ay umiwas sa pagganti. Matagumpay na nilinlang ako, Ginoong Pangulo. Magiliw mo bang ibunyag ang katotohanan? Ikaw ba ay tunay na isang makapangyarihang sinaunang mandirigma? Sinabi ng Pangulo, hindi ba sapat ang kapangyarihang ipinakita ko para sagutin ang iyong tanong? Iniyuko ni Eagle ang kanyang ulo. Naiintindihan ko, Ginoong Pangulo, maaari mo bang sabihin sa akin? Sino ka ba talaga? Upang mabuhay mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Dapat ay mayroon kang isang matunog na titulo. Tama ba? Ibinaba ng Pangulo ang kanyang ulo. Nawala sa pag-iisip. Sa katunayan, mayroon akong pamagat, at ito ay dating kilala noong araw. Sabi niya, gayunpaman. Ngayon, ang pamagat na ito ay isang codename lamang. Makalangit na Diyos. Oo, lahat sila ay may paggalang na tinatawag akong Diyos sa langit. Makalangit na Diyos. Umiling si Eagle. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito dati. Sabi ng Pangulo, okay lang kung hindi mo ako narinig. Maraming mga matandang kakilala ko sa baba na baka magkwento lang sayo. Tandaan na ipadala ang aking pagbati sa kanila kapag pumunta ka. Sige. Ipinikit ni Eagle ang kanyang mga mata. Naghihintay ng kamatayan. Gayunpaman, nag-alinlangan ang Pangulo na gumawa ng kanyang hakbang. Ako na ang nagpalaki sa iyo simula bata ka pa. Palagi kitang nakikita bilang sarili kong anak. Paano ko nagagawang saktan ka? Eagle, kalimutan mo na. Dapat mong tapusin ang sarili mong buhay. Sabi ni Eagle. By the way, Mr. President, may kailangan pa akong linawin sa iyo. Actually, when you found me all those years ago, member na ako ng Netherworld.
Ang iyong pagkatuklas sa akin ay bahagi ng grand scheme ng Netherworld. Di asterisk man ito. Ang Pangulo ay lumipad sa galit. Walang pag-aalinlangan. Hinampis niya ng palad si Eagle. Pagkatapos ng isang kakilakilabot na hiyawan, ang Eagle ay tumigil sa pag-airel sa mundo. Sa hangganan ng Eurasia, sa loob ng tiwangwang, walang nakatira na lumang kagubatan. Isang tiwangwang na templo ang nakatayo sa kagubatan. Nakapansin-pansing wala sa lugar. Ang templo ay matagal nang nasira. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng berdeng lumot. Sa loob, ito ay itim na itim. 12/16 na naglalabas ng aura ng nakakatakot na takot sa lahat ng dako. Sumilip sa madilim na liwanag. Ang espasyo sa loob ay ganap na walang laman. Gayunpaman, sa gitna mismo ay nakasabit ang isang malaking orasan. Ang ibabaw nito ay nabahira ng mga patak ng kalawang. Sa ilalim ng orasan, isang figure ang nakaupo. Oh, mas tiyak, isang bangkay. Ang bangkay ay matagal nang natuyo ng hangin, na naging balat at buto. Nakakunot ang mukha nito, nakanganga ang bibig, nakasuot ng puting damit, nagpapakita ng nakakagigil at nakakatakot na tanawin. Isang sulyap lang ay sapat na para mag-goosebumps ang sinuman. Katahimikan na kasing lalim ng kamatayan ang napuno ng hangin. Isang invisible hand seal ang biglang lumipad mula sa malayo. Dahan-dahang dumapo sa mummified na katawan. Tapos, may kakaibang nangyari. Nagsimulang gumalaw ang mommy na nagtataka. Pasuray-suray siyang tumayo. Unti-unting napupuno ang kanyang katawan at iminulat ang kanyang mga mata. Wala pang 3 minuto. Ang mummified na bangkay ay katakatak ang nag-transform bilang isang binata na eleganteng nakasuot ng puti. Siya ay lumitaw na pino at magalang, na may ulo na puno ng itim na buhok. Ang matikas na binata, na may hawak na papel na pamaypay, ay tumingin sa paligid na may nalilitong ekspresyon. Bulong niya sa sarili. Tatakban ng kamay ni Elder Erebus ang gumising sa akin. Bakit ako gigisingan ni Elder Erebus? Ano kaya ang dahilan? Marahan niyang tinapik ang kinakalawang na grand bell na may hawak na paper fan. Buzz! 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 Ang higanting orasan ay nagbuga ng mahinang ugong. Ang dalas ng tunog na ito ay napakataas, lampas sa saklaw ng pandinig ng isang karaniwang tao. Ang matikas na binata ay hindi nagpatunog ng kampana para marinig ng ibang ordinaryong tao kundi para sa mga kauri niya. Hindi nagtagal. Nagsimulang dumating ang isang figure, na umaabot sa 12 ng mga tao. Ang mga taong iyon ay halos lahat ay kahawig ng mga tuyong bangkay. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng husto. Hindi makatayo ng matatag. Pagpasok ng mga mommy sa tiwangwang na templo. Hindi nila napigil ang lumuhad sa harap ng magandang binata. Pagbati, Mr. White Reaper. Ang matikas na binata ay walang iba kundi si White Reaper mula sa Netherworld. Sinabi ni White Reaper, gising na lang ako ng selyo ni Elder Erebus. Nararamdaman ko ito. Baka may nangyari kay Elder Erebus. May nakakaalam ba kung ano ang eksaktong nangyari kay Elder Erebus? Isang matandang magsasaka na nakasuot ng dayami na sombrero ang nagtanong. Maaari ba akong maglakas loob na magtanong? Ginoong White Reaper. Saan nagmula ang selyo ni Elder Erebus? Sinabi ni White Reaper, mula sa Atheval, Eurasia. Ang straw-hatted old farmer, si Raymond Osborne, ay nagsabi, perpekto, ako ang namamahala sa mga usapin ng Netherworld sa loob ng Atheval. Pupunta ako at magtatanong tungkol dito kaagad. Nang matapos siyang magsalita, pinaliit ni Raymond ang kanyang katawan at nakakamangha na lumubog sa lupa. Nawala ng walang bakas, 5 minuto matapos mawala si Raymond. Ang lupa kung saan siya nawala ay nagsimulang umikot ng hindi inaasahan. Sa sumunod na sandali, muling lumitaw si Raymond. Nagmamadaling nagtanong si White Reaper. So, may resulta na ba tayo? Mukhang malungkot si Raymond. Si Elder Erebus H ay pumanaw na. Nang marinig iyon, lahat ay yumuko sa kanilang mga ulo sa katahimikan. Nagbigay ng kanilang paggalang. Ang katayuan ni Erebus sa Netherworld ay makabuluhan. Gayunpaman, ang White Reaper ay nanatiling hindi emosyonal. Para sa kanya,
Ang pagkakaroon ng isang lumang timer tulad ng Erebus ay hindi kinahinatnan. Hindi lamang siya nag-ambag ng kaunti sa Netherworld. Ngunit ang kanyang mga ignorante na pag-iisip ay humadlang pa sa pag-unlad nito. Mas mabuti kung patay na siya. Nagtanong si White Reaper, sino ang responsable sa pagkamatay ni Elder Erebus? Sinabi ni Raymond, siya ay pinatay ng Great Marshal Dexter Cruz. Si White Reaper ay agad na napuno ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao. Dexter Cruz. Si B***starred na naman. Ang B***starred na ito ay paulit-ulit na sinasabotahe ang mga operasyon ng Netherworld at pinatay ang aming mga miyembro. Dapat tanggalin ang taong ito. Paulit-ulit na parang nasa bingit ng pagsasalita si Raymond. Pinipigilan lang. Sabi ni White Reaper, may sasabihin ka ba sa akin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sabi ni Raymond, kakatanggap ko lang ng balita. Hindi lamang namatay si Elder Erebus, kundi pati na rin ang ating Young Master at Petal Blade. Ang pumatay sa kanila ay si Dexter din. B***starred. Nagngangalit si White Reaper. Ito ay isang bagay na ang Elder Erebus ay patay na. Ngunit si Petal Blade at Young Master ay pinatay din ni Dexter. Kung papanagutin ng Hades of Netherworld ang isang tao, ako, si White Reaper, ay mahaharap sa matinding parusa. Bukod dito, malaki rin ang may impluensyahan ng aking pagganap at katayuan sa Netherworld. Ngayon, mayroon lamang isang paraan upang magbayad sala. At iyon ay upang maalis si Dexter. Oo, si Dexter ay dapat na maalis. Kahit na ang gastos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at inutusan ang kanyang mga nasasakupan. Magtipon kaagad ang mga tropa. Nag-assemble kami sa Atevel. Kung hindi maalis si Dexter, mamamatay kayong lahat. Ang karamihan ng mga bangkay na naruroon ay nagmamadaling lumuhad sa harap ng White Reaper. Na nagsasabing, sinusunod namin ang iyong utos. Dagendong. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat, biglang umalangaw-ngaw ang isang mabangis na hayop sa hangin. Nakakagulat na may halong magic power ang boses na iyon. Dahilan para manginig ang nerbiyos ng lahat at mablangko ang kanilang isipan. Ang ilan sa mga mahihina ay labis na nagulat na sila ay natakot sa kanilang sarili sa mismong lugar. Ano ang boses na iyon? Si White Reaper ay natakot. Nalikas na umatras ng 2 hakbang. Kung tutusin sa nakakatakot na aura na dala ng Dagendong, siguradong higit ang lakas ng kalaban kaysa sa akin. Kung ang kabilang partido ay nagtatanim ng puot sa akin, malaki ang posibilidad na hindi ako makalabas ng buhay. Gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang walang pagkakataong makatakas sa puntong ito. Kaya, nagpasya na lang siyang manindigan at hayaan ang mga bagay-bagay na mangyari. Sa sumunod na sandali, umihip ang hangin. Dala nito ang makapal na pabango ng dugo na sapat na para maduduwal ang isa. Pagkatapos, gumapang papasok ang isang nilalang na nakagigigil sa gulugod. Kung tutuusin, ang ulo ng isang napakalaking nilalang ay pumasok. Ang nilalang ay may napakalaking ulo, na 13/16. Pinupuno ang buong templo, habang ang katawan nito ay nanatili sa labas. Bagamat hindi malinaw ang buong anyo ng nilalang, maiisip ng isa ang napakalaking sukat nito. Ang mga mata nito ay kasing laki ng mga tangke ng tubig. Ang mga pangil nito ay nakakatakot. Isang sulyap lang ay sapat na para magdulot ng takot sa puso ng iba. Nang makita ito, agad itong nakilala ni White Reaper. Sa kanyang malawak na kaalaman at karanasan, iyon ay walang iba kundi ang isa sa mga maalamat na sinaunang sagradong hayop. Ang Manticore. Si White Reaper ay takot na takot sa kanyang kaibuturan. Man ito. Anong panahon ito? Paano pa rin umiiral ang isang gawa-gawa na nilalang tulad ng Manticore? Halos transparent ang katawan ni Manticore. Walang pisikal na anyo. Sa kalahati pa lang ng ulo nito ang nakikita. Medyo nakakatakot ang itsura nito. Ang Manticore na ito ay isa sa mga sinaunang demonyong hayop na nakatakas mula sa Theas Island. Ang pangkat ng mga demonyong halimaw ay matagal nang dinurog sa walang anuman kundi ang kanilang espiritual na anyo. Ilang araw nang nagtatanim sa malapit ang Manticore na ito. Noon lamang nito nagawang pinuhin ang kalahati ng ulo nito.
Ibinuka ni Manticore ang nakanganga nitong dagwang bibig at pilit na huminga sa direksyon ng karamihan. Napapikit ang lahat sa kawalan ng pag-asa. Natural na inakala nila na malapit na silang lumunin ni Manticore. Gayunpaman, isang hindi pangkaraniwang eksena ang naganap. Ang Manticore ay hindi nagdulot sa kanila ng anumang pinsala. Kahit na ang kaunting epekto. Ano ang nangyayari? Nagtatakang tumingin ang lahat kay Manticore. Puno rin ng pagkalito ang mukha ni Manticore. Paano ito naging posible? Muli nitong ibinuka ang bibig. Mabangis na huminga sa direksyon ng karamihan. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa White Reaper at sa iba pa. Bulong ni Manticore sa sarili. Bakit hindi ako maka-absorb ng anumang positibong enerhiya? Wala ka bang positive energy? Ito ay imposible, hanggat ang isa ay nabubuhay. Ang isa ay dapat magkaroon ng positibong enerhiya. Kakaiba, kakaiba. Noon lamang napagtanto ni White Reaper na nilayo ng Manticore na ubusin ang positibong enerhiya ng mga nabubuhay na tao. Sila, ang angkan ng Netherworld, ay matagal nang tumigil sa pagiging kabilang sa mga nabubuhay. Kaya, natural, kulang sila ng positibong enerhiya. Nakahinga ng maluwag si White Reaper. Matiyag ang nagpaliwanag. Lord Manticore, namatay na kami minsan. Hindi na tayo kabilang sa mga nabubuhay. Kaya wala tayong positibong enerhiya. Nakikiusap kami na iligtas mo kami. Lord Manticore. Oh, nagulat si Manticore kay White Reaper. Patay ka na, pero nakakalakad ka pa, nakakausap, at nakakapag-isip. Maaari ka bang maging miyembro ng hindi gaanong kahalagahan ng Netherworld Clan? Tumango si White Reaper. Talaga, Lord Manticore. Kami ay kabilang sa angkan ng Netherworld. Walang pakialam na nagsalita si Manticore. Sino ba ang mag-aakala na ang hamak na Netherworld Clan ay hindi pa rin namamatay? Nabubuhay hanggang ngayon. Ang hirap paniwalaan. Nako, nakatingin sa amin. Ang mga sagradong hayop, nasa bingit na tayo ng extinction. Ang tadhana ay isang malupit na ginang. Mabilis na tumibok ang puso ni White Reaper. Ang lakas ng Netherworld sa kasalukuyan ay katumbas ng lakas ng mga tao. Gayunpaman, tinawag sila ng Manticore na hindi gaanong Netherworld. Gaano kalakas at mayabang ang Manticore na ito. Ito ay isang makapangyarihang kataas-taasang nilalang. At hindi natin ito dapat galitin sa anumang paraan. Pagkatapos ay sinabi ni Manticore, ito ang tanong ko sa iyo, gusto mo bang mamatay o mabuhay? Nagmamadaling nakiusap si White Reaper. Mabuhay. Gusto naming mabuhay. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Panginoon Manticore. Tumango si Manticore. Basta may pabor ka sa akin. Kaya kung iligtas ang buhay mo. Mabilis na sumagot si White Reaper. Sabihin mo lang, Lord Manticore. Itinuro ni Manticore. Gusto kong dalhin ako ng bawat isa sa inyo ng 100 buhay na tao. Gusto kong ubusin ang kanilang positibong enerhiya. Kung hindi mo magawa iyon, wala na akong magagawa kundi lumunin kayong lahat. Kahit kulang ka sa positive energy, sigurado akong magiging masarap pa rin ang laman mo. Makatiyak ka na talagang makukumpleto namin ang gawain. Lord Manticore, sumang-ayon kaagad si White Reaper. Hindi ba't 100 taong nabubuhay? Anong mahirap doon? Ang bilang ng mga buhay na aming kinuha ay hindi bababa sa 800. Kung hindi 1,000, magkasundo pa rin kami kahit 1,000 tao. Mas mababa sa 100. Kasunod nito, idinagdag ni Manticore. Oo, hulihin lamang ang mga adult na lalaki dahil mayroon silang malakas na positibong enerhiya. Huwag saktan ang mga babae at bata. Masyadong mahina ang positive energy nila. At saka, kailangan ko pa rin sila para palaganapan ang sangkatauhan. Naiintindihan. Sagot ni White Reaper. Tumango si Manticore. Okay, go. Dalhin mo sa akin ang mga buhay na tao sa lalong madaling panahon. Biglang nagsalita si Raymond. Lord Manticore, may gusto akong sabihin. Pero hindi ako sigurado kung nararapat para sa akin na gawin iyon. Spit it out. Utos ni Manticore. Tanong ni Raymond. Maaari ba akong magtanong kung nakatakas ka mula sa TS Island? Lord Manticore.
Curious na iniwas ni Manticore ang tingin sa lalaki. Paano mo nalaman na galing ako sa TS Island? Mabilis na sagot ni Raymond. Ibinalita sa akin ng mga subordinate ko. Sa kasalukuyan, ang Great Marshal Dexter Cruz ay nakipagkasundo sa Pangulo. Hindi sila magsisikap na puksain ang mga sinaunang demonyong hayop na nakatakas mula sa isla ng TS. Mahusay na Marshal Dexter Cruz. Curious na tumingin si Manticore kay Raymond. Sino yan? Siya ba ay napakalakas? Siya rin ba ay isang mandirigma ng sinaunang panahon? Mabilis na umiling si Raymond. Hindi siya warrior of ancient but of this era. Wala pa siyang 30 taong gulang. Ngunit ang kanyang mga kakayahan ay kakilakilabot. Hindi nagtagal. Pinatay niya si Petal Blade sa isang galaw. Kahit na ang mga kakayahan ng huli ay maaaring magdulot sa kanya ng hindi taunan sa buong mundo. Manticore scoff. Sa panahong ito, ang ilang nakatagong sinaunang Supremo lamang ang maaaring magdulot ng banta sa akin. Ang mga bagong lumitaw na mandirigma ay hindi kwalipikadong makuha ang aking atensyon. Gayunpaman, iginiit ni Raymond, hindi mo dapat maliitin si Dexter. Lord Manticore, kung 14/16, tutuusin, kahit ang Netherworld ay walang magawa sa kanya ngayon. Ay oo nga pala kanina na wala siya. Napabalitang nagpunta siya sa isang misteryosong lugar. Malakas ang hinala namin na nagpunta siya sa TS Island at nakakuha ng isang partikular na pagkakataon doon. Na humahantong sa kanyang pagiging napakalakas ngayon. Oh, nahulog si Manticore sa malalim na pagmumuni-muni. Dexter. At pumunta siya sa TS Island. Parang may naalala ako sa kanya. May nakakaalam ba sa inyo kung may interaksyon itong si Dexter kay TS? Nagmamadaling sumingit si White Reaper. Minsan tumulong si TS sa Netherworld na harapin si Dexter. Ngunit sa kasamaang palad, nauwi kami sa pagkabigo. Sa tingin ko, malamang na magkaaway sina TS at Dexter. Nagdilim ang ekspresyon ni Manticore. Alam ko na kung sino siya ngayon. Noong gustong palayain kami ni TS, sinubukan niyang pigilan ito. Halos mawalan kami ng pagkakataon sa kalayaan. Kaaway ko ang lalaking ito. At kailangan ko siyang patayin para mapawi ang galit ko. Mag-isip ng paraan para maakit siya rito. Gusto ko siyang ibaba. Lumiwanag ang mga mata ni White Reaper. Hindi niya inaasahan ang isang kasiya siyang sorpresa. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala dati ay walang alinlangan ang kanyang takot na ang kanyang mga kakayahan ay hindi magiging sapat para maalis niya si Dexter. Sa tulong ni Manticore noon, ang pagpapababa kay Dexter ay magiging isang piraso ng cake. Oo naman. Gagawin namin ang aming makakaya para maakit si Dexter dito. Atin din ang kalaban mo, Lord Manticore. Kaagad na sumang-ayon si White Reaper. Haha. Inis na inilibot ni Manticore ang kanyang mga mata kay White Reaper. Mas gusto nyo akong gamitin para tanggalin si Dexter ha? Mukhang may malalim kang sama ng loob sa kanya noon. Pulang-pula ang mukha ni White Reaper sa isang iglap. Nagbibiro ka siguro, Lord Manticore. Wala kaming hinanakit o hinanakit sa kanya. Bakit ka namin gagamitin para harapin siya? Sa tingin mo ba ay hindi ko nakikita ang iyong maliit na pamamaraan? Ngumisi si Manticore. Napatulala si White Reaper. Walang paraan na maaaring maging napakalakas ng Manticore upang maunawaan ang mga iniisip ng tao. Tama ba? Oo naman. Ito ay hindi ka pani-pani walang makapangyarihan. Umalis ka dito. Kung hindi mo makumplito ang gawain, mamamatay kayong lahat. Walang pakialam na sabi ni Manticore. Oo. Nagmamadaling umalis ang lahat. Sa paglabas ng templo, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Pakiramdam nila ay dumaan sila sa mga panga ng kamatayan. Bilang pinuno, mabilis na nakabawi si White Reaper. Tanong niya, may magandang ideya bang akitin si Dexter dito? Hindi lamang siya higit na makapangyarihan. Ngunit hindi rin natin alam ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Kung isasaalang-alang ang ating mga kakayahan, baka hindi natin siya kayang talunin ng mag-isa. Ngayong gusto na siya ni Lord Manticore pababain. Baka ito na lang ang pagkakataon natin. Dapat nating sakupin ito, sabi ni Raymond. Mr. White Reaper,
Hindi na natin kailangang gumawa ng paraan para akitin siya. Ang kailangan lang nating gawin ay hulihin ang 100 buhay na tao bawat isa. At tiyak na maakit siya. Kamakailan, sinusubaybayan niya ang mga galaw ng mga sinaunang demonyong hayop. Kung libo-libong tao ang biglang mamatay dito, walang alinlangang maghahinala siya na ito ay gawa ng isang sinaunang demonyong hayop. Tumango si White Reaper. Talagang may katotohanan ang iyong mga salita. Well, kung gayon, walang oras na sayangin. Alis na tayo kaagad. Kaya, lahat sila ay lumabas. Ang Mirestone Town ay isang tahimik at ordinaryong bayan sa hangganan. Ang Mirestone Town ay medyo sikat sa paligid nito para sa negosyong paggawa ng kabaong dahil ginamit lamang ng mga residente ang pinakamagagandang materyales sa paggawa ng mga kabaong na hindi madaling mabulok at may mahusay na airtightness. Pinangunahan nila ang 1 hanggang 5 pamumuhay na may napakataas na index ng kaligayahan. Si Warren Lynch ay isang ordinaryong residente ng maliit na bayan na iyon. Nang matapos ang maghapong pag-uutos, pagod na pagod siya hanggang sa pagkahilo. Pananakit at pananakit ng kanyang mga paa. Tumayo siya at nag-inat saglit bago umuwi. Tatay! Tatay! Pagdating niya sa bahay, yamakap sa kanya ang 2 niyang matinong anak. Masunaring mga batang lalaki. Nakangiting binuhat ni Warren ang 2 bata. Nahati ang mukha nito sa malawak na ngiti. Nang makita niya ang 2 anak ay naramdaman niya na agad na naalis ang kanyang pagod. "Namiss mo ba ako?" tanong ni Warren na may matamis na ngiti. "Oo," sagot ng 2 bata. Ang kanilang malinis at inosenteng boses ang nakakatunaw sa puso ni Warren. Papuri ni Warren, "Good boys, behave yourselves. At kikita ako ng pera para ikasal ka." Pinandilatan siya ng asawa ni Warren na si Rhea Saunders. "Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ang mga bata ay napakabata pa. Ngunit iniisip mo na ang kanilang pagpapakasal. Mag-ingat ka, baka mawalan sila ng kwenta gaya mo." Tumawa lang si Warren. "Anong hapunan ngayong gabi? Honey, kumain, kumain, kumain. Yan lang ang alam mo. Papatayin ka ba kung hindi ka kumain?" Tumango si Rhea. Tawa ng tawa. Sabi ni Warren, "Sige, naaamoy ko na. Ito ang paborito kong roasted chicken at pork chop. Hindi ba? Nagugutom ako. Kain tayo. Bilis. Punta na tayo." Hindi nagtagal. Nakahain na ang masarap na mabangong pagkain. Ang pamilya ay nagsimulang tamasahin ang kanilang pagkain sa pagkakaisa. Pagkatapos ng masaganang pagkain na nagdagdag ng kanyang lakas, inilabas ni Warren ang mga bata para mamasyal. Binilhan sila ng ilang merienda habang naruroon. Nang makita ang masayang ngiti sa mga mukha ng kanyang mga anak, nadama niya ang walang katulad na kasiyahan at tamis sa kaibuturan. Araw-araw, namuhay siya sa parehong paraan sa loob ng ilang dekada. Gayunpaman, hindi siya nagsasawa dito. Sa katahimikan ng gabi, ang buong pamilya ay naanod sa Dreamland. Ang buong bayan, din, ay nahulog sa katahimikan. Umagang-umaga, biglang umalangaw-ngaw ang malambing na tunog ng plauto mula sa malayo. Ang musika ay humina at dumaloy sa pagitan ng kadakilaan at mapanglo. Ang himig nito ay napakakapansin-pansin na. 15/16. Iniwan ang tagapakinig na lubusang lasing. Isang babae at bata, na mahimbing na nakatulog, nang marinig ang musika. Samantalang ang lalaki, nagising siya sa tunog ng plauta. Marahan silang gumapang palabas ng kama. Tulala ang tingin sa paligid. Ang kanilang mga isip ay simpleng blanko, na nagiging sanhi ng kanilang kawalan ng kakayahan sa malayang pag-iisip. Sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip nila, sundan ang tunog ng plauta. Tila isang utos, isa na hindi nila mapigilan. Nabighani rin si Warren sa kaakit-akit na kapangyarihan ng musika. Siya ay bumangon ng mekanikal. Sumulong, lumabas ng silid, lumabas sa pangunahing pinto, at dumating sa pangunahing kalye. Nang makarating sa pangunahing kalye, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Halos lahat ng lalaki sa maliit na bayan ay gumagalaw na parang mga zombie. Katulad niya, sa kaibuturan, naramdaman ni Warren na may mali at gustong pigilan ang utos sa kanyang isipan.
Gayunpaman, nang malapit na niyang gawin iyon, biglang lumakas ang volume ng musika, na agad na pinigilan ang kanyang balak na lumaban. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy siya sa pagmarcha pasulong kasama ang lahat. Sa huli, dumating ang grupo sa gilid ng maliit na bayan. Doon, isang nagbabantang aura ang nananatili. Natakpan ng hamog ang buong lugar. Na tinatakpan ang tanawin sa unahan. Ang tunog ng plauta ay nagmumula nga sa loob ng ambon. Kung titingnang mabuti, makikita ang isang lalaking nakatago sa ambon. Nakasuot ng puti at mapusok na tumutugtog ng plauta. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si White Reaper. Pinangunahan ni White Reaper ang malawak na prosesyon pasulong. Mabilis na nakarating sa tiwangwang na templo sa ilang. Panginoong Manticore, ang mga lalaki ay inilabas na. Please, enjoy their absorbing their positive energy. Magalang na sabi ni White Reaper. Lumabas si Manticore mula sa templo. Pinagmasdan niya ang karamihan. Saka ngumiti bilang kasiyahan. Not bad. Not bad at all. Mabuting mabuti nga. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinipsip ang direksyon ng karamihan. Sa isang iglap, lahat ng positibong enerhiya ay naubos mula sa mga lalaki. Nang wala ang kanilang positibong enerhiya, lahat ay nahulog sa lupa. Humihingal, sinabi ni Manticore, patuloy na magdala ng mas maraming tao. Hindi ito sapat, tumango si White Reaper. Naiintindihan ko, hahanapin ko sila kaagad. Idinagdag ni Manticore, maghintay. Ibalik ang mga katawan na ito. Bakit? Naguguluhan na tanong ni White Reaper. Paliwanag ni Manticore. Namarkahan ko na sila. Kung dumating si Dexter na naghahanap, hahanapin niya ako sa mga marka sa kanila. Papatayin ko talaga yung Barbie asterisk start na yan. Sumagot si White Reaper. Naiintindihan. Naiintindihan. Kasunod ng mga tagubili ng Manticore. Ibinalik ni White Reaper ang mga katawan. Binasag ng uwak ng manok ang katahimikan ng maliit na bayan. Unti-unting nagigising ang mga residente. Sinulyapan muna ni Rhea ang dalawang bata na mahimbing na natutulog. Magiliw niyang hinaplos ang mukha ng dalawang anak. Saka bumangon upang maghanda ng almusal. Hindi niya naisip na kakaiba na wala si Warren. Madalas gumising si Warren para magtrabaho bandang alas 3 o alas 4 ng umaga. Pumasok si Rhea sa looban para magpahangin. Gayunpaman, habang naghuhugas siya, napansin niyang nakabukas ang takip ng kabaong sa malapit. Ang loob ng kabaong ay katatapos pa lamang ay inayos, kaya hindi maiwang bukas ang takip. Kung hindi, ito ay malantad sa hangin at ma-oxidized, na makakaapekto sa kalidad nito. Kaya, pumunta siya upang isara ang takip ng kabaong. Pagdating sa kabaong, laking gulat niya nang makitang nakahandusay si Warren. Biglang naramdaman ni Rhea ang lamig na damaloy sa kanyang gulugod, na nagdulot ng pag-goosebump sa kanyang buong katawan. Ang eksena ay pumukaw ng isang nagbabantang damdamin sa kanyang puso. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinapik ang pisngi ni Warren. Hey! Hey! Warren! Bakit ka natutulog sa kabaong? Gumising ka! Alang-alang sa Diyos! Gumising ka! Gayunpaman, hindi sumagot si Warren. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Rhea, na nag-aalala, Warren, kailangan kitang magising. Anong ginagawa mo? Narinig mo ba ang sinabi ko? Isang nakamamatay na katahimikan ang tanging natanggap niya bilang tugon. Nakaramdam si Rhea ng pangangilig sa kanyang anit. Napagtanto na ang sitwasyon ay maaaring mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala. Sinuri ni Rhea ang kanyang paghinga.